Good morning po sa ating participants. At exactly 9 a.m. we'll start the program po. But in the meantime, may I request for our participants dito po sa Zoom to kindly rename themselves ng kasama po yung inyong affiliation underscore your name para po mamaya sa introduction ng participants ma-recognize natin kung sino yung mga agencies and departments na kasama po natin dito. Once again, pa-rename po nung nyo dito sa Zoom, affiliation underscore your name. Thank you po. Jerem, dinig ako. And so maraming salamat po sa nag-change na ng mga pangalan nila. Ayan. So para po dun sa mga bagong dating, good morning po once again. At exactly the program po, and in the meantime, pa-change po nung mga pangalan nyo dito sa Zoom para po later sa introduction natin ng participants, ma-recognize natin kung sino yung mga kasama po natin dito sa Climate Forum. Affiliation underscore your name po. Thank you po. Good morning po. Confirm ko lang po, nandito po ba sa Zoom meeting room si Sir Jason Bausa from HMD?
Hindi ko po kasi makita yung name. Wala pa ata. Sige po, antay po tayo mga 5 minutes. Antayin lang po natin si Sir Jason Bausa kasi siya po yung resource person natin for HMD para sa ating dam updates. So, antay lang po tayo until 9:05. Thank you po. And so, nakita ko na yung name ni Sir Jason Bausa. So, I think we can start. Sir Jason, dinig po ba kami? Okay, so start na po tayo. So I'd like to request everyone na nandito po sa Zoom to find your peace and prepare yourselves as we uh, play the opening prayer followed by the national anthem and the Pag-asa Ko. Heavenly Father, Recording in progress. we come before you today in gratitude for this opportunity to gather together in this climate forum. We ask for your guidance and wisdom as we learn and grow together. Help us to be open to new ideas and perspectives, to be kind and respectful towards one another, and to strive for excellence in all that we do. Give us the strength, focus and determination to stay engaged and motivated throughout this forum. Bless us with the knowledge and skills we need to achieve our goals and to make a positive impact in our communities. We also pray that you bless our families and loved ones, and keep them safe and healthy while we are away. We pray all these things in the name of Jesus Christ. Amen. Sa
agapay kang lubos sa pagtaas ng mga alon at maging sapat ngayon sa bawat panahon. Asang pag-asa ko, pag-asa ko, pag-asa mo. Ayan. So, good morning po once again sa ating lahat. Welcome po sa ating 171st Climate Forum. Ako po si Jeremiah Morales from the Climate Monitoring and Prediction Section, ang inyo pong host for this event. And to give us the welcome remarks and to formally open our program, let us all welcome Dr. Marcelino Q. Villafuerte II, the Deputy Administrator for Research and Development. Thank you very much, Jerem. To our various stakeholders and regular attendees of the Climate Forum, our colleagues from PAGASA, the DOST, and other government agencies, a pleasant morning, everyone. If you may recall, last month, March 22, we have officially declared the termination of the Northeast monsoon, which also signifies the start of our warm and dry season. And then early this month, on April 5, we have released the ENSO Advisory number 10, providing us with the information that El Nino is in its weakening phase. But at the same time, La Nina is showing higher chance to develop in the coming months around June, July, August season. So La Nina watch is also currently in place. In the past few days and even weeks, we have already felt the summer heat. Some of you might probably been enjoying, but others may not. So for instance, such hot days have led to shifting of learning modalities of some schools in our country. And then, of course, we appreciate the actions taken by our stakeholders in addressing the weather conditions that we experienced in the past so as to minimize its adverse impacts. So today, we are conducting the 171st Climate Forum to share with you some updates pertaining to this. One of my colleagues will give us updates on our weather conditions, including on what we are going to expect in the next 3 to 5 days. Then our hydrologist will also provide necessary information pertaining to the dams that we are monitoring. And then our colleagues from the Climatology and Agrometeorology Division will likewise provide you with the assessment for the past few months and with what we are going to expect in the next coming months, at least in the next 6 months. And we are hoping that through this forum, the weather, the hydrological, and the climate information that we will be providing to you will be found useful in your own applications. So on behalf of PAGASA Management and its entire workforce, it is my pleasure to welcome you all to our 171st Climate Forum. And thank you very much, and I look forward for the productive discussion with you. Thank you. Thank you very much, Doc Mar, for that warm introduction. So as Doc Mar have mentioned nga po, so marami po kaming updates para sa inyo for this morning. So tumutok lang po kayo and i-share itong forum sa inyong mga kakilala. So before we proceed po dun sa ating presentations for today's forum, request ko lang po yung mga kasamahan natin dito sa Zoom na magbukas po ng camera para sa ating open forum. And habang nagbubukas po kayo ng inyong mga camera, magpakilanlan muna po tayo ngayon. So, marami po tayong mga agencies and departments na kasama natin dito sa Zoom, So, hindi po mawawala yung ating mga PAGASA Regional Services Division, tsaka yung mga kasamahan natin dito sa Central Office. And then, meron po tayo from BSWM, CCC, the mga DRRMO offices,
So marami po yan. Ano pa ba? Mga MDRRMO offices, ang Navy, Philippine Navy, nandito rin po, NPC, as well as Philippine Air Force. Ayan, so, ayan, good morning po sa mga nanonood dito sa atin sa Zoom as well as sa Facebook Live. RITM, nandito rin po sila. SRA, and yan. So i-type nyo lang po dito sa ating Zoom chat box yung inyong mga affiliations para ma-recognize natin yung kasama natin dito sa Zoom. Ayan, so I think open na po yung mga cameras ng ating kasamahan, no? So we can start na po sa photo ops. Okay. So meron po tayong 4 panels, 4 or 5 panels. 4 panels. 4 panels, ayan. So smile lang po tayo ng mga 20 seconds. Okay po, for the first panel, so 1, 2, 3, smile. Okay po. 1, 2, 3, smile. 1, 2, 3, smile. And then for our last panel, 1, 2, 3, smile. And so thank you very much po once again. So dumako na po tayo dun sa ating first presentation. So para po ibigay sa atin yung weather updates, let us all welcome Mr. Benison J. Estrella, Weather Specialist 2 from the Weather Division. Good morning, Sir Benny. Yes, good morning, Jeremiah. Good morning din po sa ating mga participants for today's Climate Forum. Let me share my screen po. Okay, so again, good morning. For my part po, I will be having a weather update for the next few days. Ito yung ating prevailing weather systems. We have the easterlies affecting Luzon, Visayas, and the northern portion of Mindanao. Habang sa southern part of Mindanao, we have the Intertropical Convergence Zone or ITCZ. Standard definition po natin ng easterlies are the warm winds coming from the east or the Pacific Ocean. Then the Intertropical Convergence Zone, ito po yung convergence or pagtatagpo po ng hangin from the northern and the southern hemispheres. Thereby, nagkakaroon po tayo ng mga cloudiness at mga pag-ulan. According to our GSM forecast, itong numerical weather predictions natin in the coming days, mukhang easterlies pa rin po yung ating prevailing weather system plus the ITCZ, and we also have the possible ridge of a high pressure area towards the weekend. Ito po yung surface wind and direction natin kung makikita nyo sa inyong screen. Forecast for today is yung orientation ng winds natin is definitely coming from the east dahil easterlies po yan for Luzon and Visayas. Medyo lumilikuran yung hangin, paangat or towards the northwest. But then, as we have observed, meron pa rin po tayong na-obserbahan ng mga thunderstorms like kahapon po. Maraming lugar dito sa Luzon na nagkaroon ng mga 1 to 2 hours na mga malalakas po na ulan, plus mga kidlat kulog. And then sa Mindanao, lalo na sa may southern part, patuloy pa rin yung mga pag-ulan doon, even though hindi naman tuloy-tuloy. Meron tayong mga light to moderate rains and thunderstorms dahil meron itong mga convergence of winds, and we can see that dito po sa ating wind forecast. So nagkakaroon ng pagtatagpo ng hangin somewhere dito sa may southern Mindanao, pero hindi pa siya ganun ka-define po actually. By tomorrow, halos katulad lamang din po yung ating prevailing winds coming from the east pa rin towards dito sa may Luzon and Visayas and northern part of Mindanao, habang dito sa southern portion may convergence pa rin ng winds even though minimal pa rin po. For Friday, halos katulad din po na prevailing winds coming from the east pa rin, most of the country. And pagsapit po ng Sabado, or starting this weekend, nakikita natin medyo lumalakas po yung high pressure dito sa may North Pacific Ocean. So yung orientation ng winds natin na parang coming from the southeast to southwest, parang tumatagos po dito sa Luzon. So maaaring signifying yan na magkaroon muli tayo ng ridge of high pressure area. So ibig sabihin po, mas iiral yung fair weather conditions or clear skies dito sa northern Luzon at lumiliit pa rin po yung chance ng mga ulan natin.
Sa ating GSM Daily Rainfall Forecast, for today po, inaasahan natin na magkakaroon tayo mga paulan even though up to 25 millimeters yung forecast po natin dito sa may southern and western portions of Mindanao. Itong Zamboanga Peninsula, parts of Bangsamoro region, Soc-Sargen and Davao region, as well as itong Lanao del Norte and Misamis Occidental, Visayas and Caraga region. Kung mapapansin po nila for today's forecast is halos walang may tatalang ulan. Then for Luzon, ito po ay maring dahil lamang sa localized thunderstorms kasi looking at the satellite animation for this morning, wala pa naman tayo nakikitang mga possible na ulan. But then, katulad po kahapon at saka hanggang sa gabi, is nakapagtala tayo ng mga thunderstorms at maring ma-associate po natin itong kulay blue, up to 25 millimeters of rainfall sa magiging ulan natin mamayang hapon po at gabi. Then, as the day progresses, or by tomorrow, kung mapapansin po nila, halos katulad lang din yung mga lugar na magkakaroon ng ulan, but then, mas kakaunti. Mas kakaunti yung mga ulan dito sa may norte, sa may Cagayan Valley, sa may Central Luzon, mas kakaunti yung ulan. Possible pa rin yung mga thunderstorms and rain showers sa hapon dito sa parts ng Cordillera region, Ilocos region, dito sa may Mindoro. Then sa Mindanao, patuloy pa rin po yung mga ulan. Kalat-kalat yung ulan, yung nature po natin doon. Mga light to moderate rains lang din dahil sa ITCZ. And pagsapit po ng Friday hanggang early Saturday, kung mapapansin po nila, halos ganun din. May mga naitatala pa rin at may tatala tayong ulan dito sa may western and southern Mindanao dahil pa rin sa ITCZ. Then nagkakaroon ng mas mataas na chance ng ulan dito sa may eastern Visayas, even though may hina lang, at mas kumukonti pa po yung mga lugar na uulanin towards the weekend dito po sa may northern Luzon. So dito naman sa Metro Manila, we're seeing in the coming days naman, mas lumiliit yung chance po ng ulan. Kabilang na rin dyan yung mga nearby areas sa Central Luzon and Calabarzon. So in summary po, today we will have some scattered rain showers and thunderstorms and mostly cloudy skies over the southern and western portions of Mindanao. Inuulit natin, Zamboanga Peninsula, parts of Bangsamoro region, Soc-Sargen and Davao region, especially mamayang hapon, since knowing ngayon po wala pa tayong masyadong cloudiness dun sa Mindanao. Ito po ay dahil pa rin sa ITCZ. The rest of the country will have generally fair weather. Pag sinabi natin fair weather po, wala tayong mga tuloy-tuloy na malakas na ulan at saka po malalakas na hangin. Apart from the isolated rain showers and thunderstorms, pagsapit po ng hapon dahil po sa mainit na east streaks. Thursday until Saturday, halos magkakatulad lamang po tayo ng weather conditions. Yung ITCZ, even though mas kakaunti yung mga lugar na magkakaroon ng paulan, meron pa rin po mga intermittent rain showers. So maaaring magpapakita sa umaga, sa madaling araw, mawawala sa umaga, babalik po sa hapon, then mawawala sa gabi. On and off po or irregular intervals yung ating mga rain showers and thunderstorms doon sa Mindanao, lalo na sa southern and western portions. Habang yung mainit pa rin na easterlies will affect the rest of the country. Yung ridge of high pressure area sa may North Pacific Ocean, maaaring bumalik po pagsapit ng weekend dito sa may Cagayan Valley. So less chance of rains, mostly clear skies, mainit pa rin na panahon, and then slightly higher chance of rains and thunderstorms sa CAR, based dun sa ating GSM rainfall forecast, sa Eastern Visayas, at saka po sa Caraga dahil sa East Coast. Wala naman tayong na-expect po ng tropical cyclone sa mga susunod po na araw. So yan po muna yung latest mula dito sa weather forecasting section po ng Pag-asa. Thank you. Thank you very much, Sir Benny, for giving us the weather update. So patuloy lang po kayong mag-antabay dito sa mga updates na binibigay ng Pag-asa tungkol sa ating panahon. Especially doon po sa mga areas na nabanggit ni Sir Benny na maapektuhan ng ITCZ at ng mga localized thunderstorms. So before po tayo mag-proceed sa ating sunod na presentation, wini-welcome po namin yung viewers natin sa Facebook Live. So naka-live po tayo sa official social media accounts ni Pag-asa, both sa Facebook as well as sa YouTube. So if meron po kayong questions, I think nakakakita na po ako ng questions dito sa Facebook Live. Isend nyo lang po yan sa inyong chat box and then babasahin po natin yan mamaya sa open forum. Okay, so to give us naman po yung status ng ating binabantayang dams at watersheds dito sa Pilipinas, let us all welcome Mr. Jason Pausa, weather specialist from the Hydrometeorology Division. Sir Jason. Good morning po. Dam update po tayo for April 24.
ay share ko lang po ang aking presentation. Here. Slideshow. Status po tayo ng dam for today. Ang panggat po in San Lorenzo, Norsagaray, Bulacan. Chart shows annual trend, 212 po yung ating normal high. And rule curve po ay 187.2. Current level po ng Angat Dam is 190.54. For May, ang forecast rainfall is about 171.7 millimeters and water level expected to increase up to 180.5 meters. Rain needed to reach normal high water level is about 676 millimeters. Ayan po. Then ang Ipo Dam po at San Mateo, Bulacan, downstream siya ng Angat. Ang chart shows annual trend from January to April. This 2024, 101 po yung normal high niya. And current water level po ay 99.64 meters. Dito naman po sa La Mesa Dam in Lagro, Quezon City, yung normal high niya po ay 80.15 at ang current water level po ay 75.5 meters po. Then po dito po sa Ambuklao Dam, upstream ng Agno River Basin sa Bukod Benguet, ang kanya pong normal high water level is 752 meters and kanyang rule curve for today is 746.4 meters. Ito naman pong sa Binga Dam, ito pong water level pala na itong ni Ambuklao daw ay nasa 740 meters. Ito pong sa Binga Dam sa Itogon, Benguet, ang kanya pong rule curve is 566.8 meters at ito ang current water level today po ay 566 meters po. Below lang po siya ng Ambuklao Dam. Next po itong San Roque, downstream ng Binga Dam, ay nasa San Manuel, Pangasinan. Downstream po siya ng Agno River Basin. Ang current normal high water level niya po ay 280. Rule curve is 239.87 meters. At current water level po ay 230.79 meters. Ang forecast for May po, 234.4 millimeters of rain. Dam allocation niya po 10 cms. Expected water level po niya for May is to reach 244.7 meter. Ang kanyang rain needed to reach normal high is 1,428 millimeters of rain. Next po, itong sa Pantabangan Dam dito sa Nueva Ecija, upstream siya ng Pampanga River Basin. 221 meters po ang normal high niya. Currently 204.65 meter po ang kanyang rule curve for today at ang kanyang water level po ay 173.4 meters. For May, ang forecast rainfall po ay nasa 199 millimeters at expected to reach po niya this May ay 179.3 meter of water level and rain needed to reach normal high is 2,700 millimeters of rain. Then ito pong Magat in Cagayan River Basin,
Ang kanyang normal high ay 193 meters. Ang rule curve na po for today is 177.89 meters po. At ang kanyang water level for today is 177.49 meters. For May po, forecast rainfall is 206.8 millimeter of rain. Expected niya po to reach 193 based sa forecast rainfall. At ang rain needed to reach normal high is 93 millimeters of rain po. At ito naman pong Caliraya Dam sa Lumban, Laguna. Ang current water level niya po ay 286.94 meters. Yun lamang po ang dam status for today. Salamat po. Ayan. Thank you, Sir Jason, for giving us the dam updates. And araw-araw po ito, no? Araw-araw po yung updates na binibigay ng ating hydrologists para sa lagay ng ating dams and watersheds. So patuloy lang po kayong tumutok sa mga updates na yan. Actually, yung products po na present ngayon as well as sa ating weather updates, accessible po yan sa Pag-asa website. So i-visit nyo lang po yung website para malaman yung latest updates. So if meron po kayong questions doon sa ating mga speakers, no? So mamaya meron po tayong open forum, doon po natin sasagutin. And konting reminder na lang din po para po doon sa ating certificate of attendance as well as copies ng mga presentations. Baka po kasi may mga tatanong na. Mamaya po magkakaroon tayo ng evaluation and after po ninyo masagutan yun, automatically magkakaroon na po kayo ng copy ng inyong certificate of attendance and copies ng mga presentations ng ating resource persons. Okay, so to give us naman po yung ating review ng climate conditions noong nakaraang buwan, let us all welcome Mr. Juni G. Ruiz, Weather Specialist 2 from the Climate Monitoring and Prediction Section. Sir Juni. Jerem, so magandang umaga po sa lahat. So I will be sharing my screen. So good morning everyone. I will be presenting the climate review for March up to April 21, 2024. So the outline of my presentation would begin with the recent INSO condition, followed by what are the weather systems that affected our country, then the climate assessment in terms of rainfall and temperature, then followed by the summary. For the recent INSO conditions, the two well-known ENSO indicators ay yung tinatawag nating sea surface temperature anomaly saka yung SOI or Southern Oscillation Index. So sa nakikita po natin, itong monitoring ng SSTA natin ay dito sa may tinatawag nating Nino regions, from which yung tinitingnan po natin ay itong part ng Nino 3 and 4. And recently, kung makikita natin, ito po yung ongoing El Nino natin, nagsimula noong July 2023. Then, hanggang ngayon po ay nagpe-prevail pa din po siya up to March 2024. Na mas mataas pa din po yung anomaly niya from tinatawag nating normal threshold na below 0.5 degrees Celsius. But, na mapapansin natin is the weakening trend of this surface temperature, which is paunti-unti na po siyang bumabalik sa normal. Then, the other indicators, yung tinatawag natin the Southern Oscillation Index, or this is just the difference of the pressure level system between Tahiti, so ito yung Tahiti and Darwin, Australia. So it is a common indicator po sa presence po ng tinatawag natin cloudiness within the area. So meaning, if mas mataas po yung from the neutral, yung pressure is andun po yung presence ng cloudiness. So, pag mababa naman po is lumalayo po yung cloudiness within that area. So meaning, sa nakikita po natin, yung trend po ng atmosphere within that area ay pabalik na po siya sa neutral, which also coincides with the weakening SSTA or the sea surface temperature anomaly. So meaning, yung interaction between the ocean and
ocean temperature saka yung atmosphere ay hindi na po siya masyadong nagpapakita, which shows an indicator of a weakening El Nino. And sa nakikita po natin is ito na po yung magiging dahilan na babalik na po tayo sa neutral condition in the next few months. So currently, the ENSO alert system status is nasa El Nino pa din po tayo, and as of April 5, nagbigay na po tayo ng El Nino Advisory number 10/La Nina Watch. So makikita po natin dito sa ENSO indicator natin na we had two advisories issued. Bali, we had one El Nino advisory issued at nag-issue din po tayo ng La Nina Watch, which will be explained later. So dito po sa El Nino advisory number 10, so makita natin sa first few paragraphs is andito yung current condition ng ENSO or the ongoing El Nino. That sinasabi natin may persist until March, April, May of 2024. Then, majority of climate models suggest a transition towards ENSO neutral in the April, May, June season at 80%, 83% chance. But, kahit pawala na po yung El Nino natin, is nakikita naman natin yung likelihood na magkaka-La Nina at 62% chance during the months of June, July, August. So that is why, even though may ongoing El Nino pa po tayo, ay nag-issue na din tayo ng La Nina Watch because nagkaroon na po tayo ng 60% chance na magkaka-La Nina in the next 5 to 6 months po. So just konting recall lang po dito sa existing DOST Pag-asa ENSO alert and warning system natin. So we had four classifications: the watch, the alert, the advisory, and the final. So currently, nag-issue po tayo ng La Nina Watch noong March 7, meaning there is a probability of 55% chance na magkaka-La Nina or more within the next 6 months. So consequently, last year, we had also issued the El Nino Watch on March 23 dahil nakita po natin yung probability na magkaka-El Nino at nangyari nga po siya no July. While the next alert system po ay yung tinatawag nating alert or take early action. Kung may probability na po na 70% na matutuloy yung El Nino or La Nina within the next 2 months. So last year, we had issued this alert on May 2023. Kasi po, by July, nakikita na natin na pwede na mag-start yung El Nino. So what is the odds of declaring an alert po kung possible na ba tayo magkaroon ng La Nina? So malalaman po natin siya mamaya po sa Outlook kung kailan tayo pwedeng mag-declare na ng La Nina alert. But right now po is nasa La Nina Watch pa din po tayo. Then, the next alert system is the advisory or take action. So with the ongoing El Nino, nag-start po tayo ng issuance ng advisory noong July. And right now is nasa El Nino advisory 10 na po tayo. So binibigay po natin siya if nasa 80% chance na po yung pagkakaroon ng El Nino at posibleng magpatuloy sa 5 consecutive overlapping 3 months. So it could be up to 12 to 18 months po yung pwedeng magtagal po yung El Nino or more. Then, so nakikita po natin is pawala na yung El Nino or nagwi-weaken na din siya. And if nagpapakita na po ng signs yung SSTA o yung sea surface temperature saka yung atmosphere na nawala na yung El Nino or humihina na is dito na tayo mag-issue ng final advisory. So meaning po, nakabalik na po tayo sa neutral conditions. And it may prevail from 1 to 3 months po. Or more if wala naman po tayong namamataan na any ENSO conditions in the coming months. But for now, dahil may La Nina, possible La Nina po tayo, so we will have a short neutral condition po.
this year. So Pag-asa had also issued two press releases. So nabanggit po ni Doc Mar kanina yung issuance natin ng termination of the Northeast Monsoon last March 2024, which signifies na mararamdaman na po natin yung effects ng mainit at tuyong panahon. Then we had also issued a La Nina Watch on March 7, 2024. Weather systems that affected our country since March to April 2021. So Northeast Monsoon, which was terminated on March 22, 2024. So right now we have been affected by the easterlies and ridge of high pressures area, which is, ito po yung mga dominant system na nagdudulot po ng mainit na at tuyong panahon. So, especially ngayong April. Then we also have these localized thunderstorms. The shear line corresponds po dito sa Northeast Monsoon. So, by April, wala na po tayong naranasan na shear line. At yung mga low pressure systems naman po na naranasan natin noong March until now sa April ay trough lang po siya ng LPA na nasa may along baba po ng Mindanao. So wala po siya sa loob ng PAR. And based po sa sabi ni Sir Benison kanina, the southern part of Mindanao had been already affected by intertropical convergence zone. So dahil po nagsimula lang po yung effects ni ITCC kahapon kaya hindi pa po siya included dito sa weather systems na pinakita ko ngayon kasi hanggang April 21 po siya. But let's expect na yung existence mo ng intertropical convergence zone ay makaka-apekto po sa lagay ng mga pag-ulan, especially sa may ibang sa parts ng Mindanao. So these are the actual rainfall or assessment for March 2024. So kung mapapansin po natin, malaking areas po ng bansa ay nakaranas ng below to way below normal rainfall. But kung makikita natin along Central Luzon, may areas po dito na nakareceive po ng near to above normal rainfall. So this happened, itong mga pag-ulan na to, yung last week po ng March kung saan nakaranas po ng mga pag-ulan or thunderstorms yung itong area po ng Zambales, Bataan, sa may Tarlac, Pampanga, dito din po sa may Aurora, then parts po ng Metro Manila. But kung papansinin natin, for the month of April ay masyadong mababa po yung normal na ulan natin. So nasa around less than 50 mm. Kaya po, sa pagkukumpara po natin, itong normal natin, saka yung mga pag-ulan natin na na-observe is along this area, kaya po nakaranas ng or naka-receive po ng near to above normal itong areas na to kasi mababa din po yung normal na ulan. But it doesn't mean na those rainfall had been enough para mawala po yung tinatawag nating drought in that areas o yung mga tagtuyot, especially dito sa mga areas ng Pangasinan, Aurora, saka Bataan. Well, for the actual rainfall for April 1 to 21, 2024, with the presence of the non-rain-bearing weather systems, yung easterly saka yung ridge of high pressure area, so as of April 21, is most of the provinces had received po way below normal. So lahat po ng bahagi ng bansa natin. At ito lang pong may part ng Mindanao ay posible pa po siyang magbago by the end of April kasi po ngayon ay naapektuhan na po sila no intertropical convergence zone, especially dito sa may southern Mindanao, which may bring light to moderate rains sa mga thunderstorms in this area. So malaki pa po yung chance na mabago itong assessment, especially sa may part ng Mindanao before the end of the month of April. So dry condition, dry spell, drought assessment. So inuulit ko lang po what Pag-asa is
pinapakita natin is yung meteorological drought or yung drought based lang po sa rainfall. So we had 3 stages. The dry condition, kung nagkakaroon na po ng 20 to 40 to 80% na kabawasan sa ulan for 2 consecutive months. So makikita natin yung dalawang yellow na kulay followed by the dry spell or 3 sunod-sunod na buwan na may reduction ng 20 to 80% sa ulan. While mas malala dito is nagkaroon po ng 40 to 100% na reduction sa ulan. Corresponds by kulay na pula for the next 2 consecutive months. While yung drought naman ay 5 consecutive months na yellow or nagkaroon ng reduction ng 40 to 80% or 3 consecutive months na pulang-pula or nagkaroon ng reduction up to 100% sa ulan natin. So as assessment, hindi pa po to final assessment for April, as of April 21 lang po. So mapapansin natin, most areas of the country had been experiencing dry spell sa drought. So ang drought natin ay concentrated po siya dito sa mga areas ng Northern Luzon, Mimaropa, and most parts of Visayas, saka ito dito sa may Zamboanga Peninsula. While yung dry spell naman ay mostly andito sa Bicol region, saka most parts of Mindanao. And mapapansin natin is nawala na sa mapa yung review na lang pa. Next. Is nawala na sa mapa yung drought dito sa may part ng Pangasinan, Zambales sa Kabataan. Dahil po to sa naranasan ng mga panakanaka or thunderstorms noong March, kung mapapansin natin. So ito po yung nagdulot kung bakit nawala na po siya sa drought dry spell assessment. But kung makikita natin, since January is mas dumadami pa din yung mga areas na nakaranas sa po ng dry spell and drought. So meaning po, for the month of April ay mas lalo pong lumala yung kakulangan natin sa ulan in most areas po ng bansa natin. So nakikita po natin how subjective yung tinatawag nating meteorological drought. So it could be one of the bases to declare a drought in the area, but we should also be looking at yung tinatawag nating agricultural drought or paano na nga ba naapektuhan ng kakulangan sa ulan yung conditions ng lupa, hindi lang po based po sa ano yung nangyayari sa atmosphere. So significant impacts of the ongoing El Nino. So alam naman po natin na pinaka naapektuhan po talaga tuwing El Nino ay yung agricultural sector natin. And as of April 16, issued by the Department of Agriculture, DRRM Operations Center, nagkaroon na po ng losses na 3.94 billion pesos. And these commodities comprise of rice at almost 60%, corn at 17%, saka yung mga other fruits and vegetables. And others ay medyo mababa lang po. And yung pinakamalaking naapektuhan po talaga ng ongoing El Nino sa drought ay ang rice natin, which is, kung may papansin natin, ang pinakamalaking na nagkaroon ng pagkalugi or nawala, nasira ng mga pananim ay dito sa may Palawan, Iloilo, then moderate po dito sa may Occidental Mindoro, Antique, Masbate, Nueva Ecija, Bulacan. And for the rest, ay nasa minimal, naman yung damage, especially sa rice. And all in all, dito sa total value ng loss sa agriculture na 3.94 billion, ang sa rice po ay cost of damage niya ay 2.36 billion. So napakalaki po ng nawalang naging epekto ng El Nino, especially sa especially sa rice. So some significant impacts also sa mga reported na mga incidents.
So, nagpapatuloy pa din po yung mga isolated na grass or forest fires dahil po sa tuyong panahon, mga tuyong damo, at minsan din po ay kapabayaan din po ng tao yung mga naninigarilyo or mga nagsisindi ng mga nag-camping na nagtitrigger po ng natawag nating forest or grass fires. Especially sa mga areas na mga mabundok or maraming mga damo. Then, ito lang po yung reported na damage sa agriculture. So, alam naman po natin ngayon na we had this issue of the high heat index lalo na po sa bansa natin or yung mainit na panahon, especially this month. So, based po sa assessment ng global temperature in 2024, especially in the parts of global is, makikita natin medyo mataas pa din po yung temperature as of March 2024. So, hottest temperature since the baseline po ng 1940. So, makikita po natin based sa assessment dito sa ECMWF sa GMA. So, increasing trend pa din po tayo. Then, for the temperature assessment, so makikita po natin for March, highest would be on Tuguegarao City. Dito po. Nagtala po silang 38.4 degrees Celsius while sa Metro Manila naman ay highest is 35.9 degrees Celsius noong March. While yung pinakamalamig pa din po ay sa BSU Benguet. Dito po. Yung pinakamalamig naman sa Metro Manila ay sa Science Garden noong March 2021. While we had two surpass temperature sa Tmax, so mapapansin natin sa may Zambales saka San Jose Occidental Mindoro. So na-surpass po nila. Yung sa QB point is from 36.8 ay naging 37.5 na po siya. While yung sa Occidental Mindoro from 37.6 ay naging 38.3 na po siya as of March. Then kung mapapansin natin, sa mean temperature is naglalaro po siya sa near average to way above average yung mean surface temperature natin. While for April 1 to 21, pinakamataas na temperatura within the year is na-register po siya sa Isu, Itiaga Isabela, saka sa Tarlac. Noong April 15 saka April 22. So dito po siya. Saka dito. Mapapansin natin. While sa Metro Manila naman, pinakamainit ay 38.2 degrees Celsius sa Maynaian noong April 18. While sa lowest naman po is nagkapagtala ay dito sa may Malaybalay. So dito banda. Na nasa 14.5 degrees Celsius while sa Science Garden naman ay 22.6 degrees Celsius noong April 8. So mapapansin natin, kumpara po sa March ay mas marami na pong areas sa bansa natin ang nakaranas ng way above normal temperature. So mas mainit ang temperatura for April at mas marami ng areas na, especially sa may part ng Central Luzon, na nakaranas po na mas mainit na temperature. While we had 3 surpass extreme temperatures for April, at dahil hindi pa po tapos ang buwan, posible pa pong madagdagan yung mga stations. So, for Clark, Pampanga, from 37.1, naging 37.8 na po siya noong April 16. Pasay, Naiya is 37.8. So, naging 38.2 na siya ngayon. While the San Jose Occidental Mindoro from 39, naging 39.2 na po siya. So, ito lang po yung observed temperature for the month of April, saka dito yung historical. So, makikita natin, ito na po yung sinabi ko kanina as reference lang po itong page na to. While for the highest heat index for the month of March, saka April, ito po yung mga stations na nakaranas ng 45 degrees or na heat index. So, Katarman, Northern Samar, Apari, Cagayan, saka Dagupan City. So, nakaranas po sila na mas mainit na temperatura dahil po sa mataas na temperature, saka mataas din po na relative humidity for the month of March. While for the highest heat index for April 1 to 22, mas maraming areas na din po yung nakaranas ng mas mainit na or mas mataas na heat index or init factor or kung ano yung nararamdaman ng katawan
na nagre-range na po siya from 45 up to 47 up to, ito pong date na to ay up to April 2024. Dahil din po sa mataas na temperatura, samahan na din po ng mataas na relative humidity. At asahan pa din po tayo sa pagpapatuloy ng mainit at yung panahon ay makakaranas pa din po tayo ng matataas na heat index or init factor sa mga susunod na araw. So in summary, currently we had the El Nino Advisory number 10 and El Nino Watch. So for the rainfall assessment for March, most parts of the county had received way below to below normal rainfall, except in some areas ng Central Luzon, saka parts ng Metro Manila na nakaranas po ng mga thunderstorms. Then temperature generally near to above, generally average to warmer than above average mean surface air temperature we observed across the country. While for April is generally way below to below normal pa din po in most parts of the country. Then, yung temperature naman natin is nagre-range po siya sa slightly to warmer than average mean surface temperature across the country. So, maraming salamat po sa pakikinig. Ayan. So thank you very much, Sir Juni, for giving us the climate review. So I hope clear po yung naging explanation ni Sir Juni, no, doon sa regarding sa issuance natin ng El Nino Advisory with a La Nina Watch. So if hindi pa po sa inyo klaro yun, pwede nyo naman po siyang i-send yung questions nyo or clarification dito sa ating Zoom chat box, and mamaya po sa open forum sasagutin natin yan. Before we proceed po sa next ating resource speaker, i-acknowledge ko lang po yung presence ng mga dumagdag nating participants na si Doc Bonnie, the Deputy Administrator for Operations and Services. Nandito po siya. From PIA, PPA, PMO Davao, PSMA, TADECO, LUA, mga local government units, marami po, no? NWRB, PSP, and may mga dumagdag din pong mga DRRM offices. So attendance check, nandito pa po ba tayo? Pwede po bang mag-thumbs up yung mga participants natin? Thumbs up, thumbs up. Ayan, so nandito pa sila. Okay po, so thank you very much. To give us naman po yung ating subseasonal to seasonal forecast. Let us all welcome Ms. Remedios L. Shervo, Senior Weather Specialist of the Climate Monitoring and Prediction Section. Ma'am Remy. Thank you, Jerem. Good morning po sa ating lahat. Share ko lang po yung screen. Okay na po ba yung aking screen? Jerem? Yes, ma'am. Sige. Ayan na, okay na. Again, good morning. Present ko yung sub-seasonal to seasonal or the S2S climate forecast. Outline of my presentation. First, I will discuss sub-seasonal to seasonal forecasting, the sources of predictability of S2S, which focusing on MJO, the S2S climate forecast, and then the summary. Before, we had the weather prediction to 1 to 14 days, which include the weather forecast, the tropical cyclone forecast, and others. And then the seasonal prediction, na iting prediction for 1 to 6 months or up to 1 year. Nandito, nakapaloob dito sa mga seasonal prediction na to, ito yung mga rainfall outlook, yung monthly rainfall outlook forecast, temperature outlook, may mga tropical cyclone forecast din tayo dito, and others. But now, we have the sub-seasonal prediction na meron tayong na nagbibigay ng 2 weeks to 2 months forecast. These sub-seasonal predictions contribute to fill the gap between the weather and seasonal timescales. It is a time average climate forecast, kagaya ng PENTAD weekly, na may timescale from 2, sabi nga kanina, from 2 weeks up to 2 months. The goal is to improve the forecast skill
and understanding on high-impact weather events kagaya ng rainfall at mga tropical cyclones. For the main sources of S2S predictability, unang-una dito yung Madden-Julian oscillation. Kasama dito yung mga ocean, land, ice surface condition, kagaya which include the ENSO or the El Niño Southern Oscillation, the soil moisture, the snow cover, at yung stratosphere and troposphere interaction. And what is MJO? Makikita ninyo dito sa video, the Madden-Julian Oscillation or the MJO, ito yung intra-seasonal eastward moving disturbance na may mga kasamang clouds, winds, rainfall, and pressures na nagsisircle or nag-oscillate sa tropical areas of the globe sa loob ng 30 to 60 days. And it was named after the two scientists, Dr. Roland Madden and Dr. Paul Julian. Why is MJO important? Dito sa gitnang figure, makikita natin, ito yung example cycle o yung phase ng MJO during week 1, nandito siya sa left side, at ito naman sa gitna during week 2 and 3, at sa bandang dulo, ito yung week 4 and 5. Pag nandito yung MJO, it can enhance the rainfall. Pero pag malayo naman siya, it can suppress the rainfall in the equatorial area, including the Philippines, na nagdudulot naman ng mga, kung wala tayong mga pag-ulan, mga tagtuyot, kakulangan sa tubig, kagaya ng mga pictures dito sa kaliwa. And pag naman napatapat yung MJO sa lugar na yon, it acts as modulator of tropical cyclone formation in the country. For the MJO recent evolution, as of April 20, 2024, ito yung sa figure na to, makikita natin yung 200 hectopascal or the millibars velocity potential anomaly. Ipinakikita lamang dito, dito sa level na to, dito yung, pag dito yung mga green areas, malalaman natin, makikita natin, dito yung mga increased cloud formation or favorable siya for precipitation. While naman, yung mga brown areas, gagaya nito, nasa inyong Pilipinas, di po ba? Ito yung Pilipinas. Sa brown areas naman, less cloud formation and unfavorable for precipitation. Yung images na to ay adapted from CPC NOAA ng April 20, 2024 update. Dito naman sa kabilang graph, makikita natin dito, RMM1 and RMM2. Ito yung mga mathematical methods na nagko-combine ng cloud amounts and winds sa upper and lower level of the atmosphere para ma-measure niya yung strength and location ng MJO. Pag yung index ay within the center of the circle, the MJO is considered weak. Pag nasa outside circle naman siya, the index is stronger and will usually move in an anti-clockwise direction as the MJO moves to the east. Kagaya nung video na pinakita kanina. Sa ngayon, MJO is currently less coherent or weak. Kasi makikita nyo, nasa loob siya ng, dito siya, sa loob ng circle. For the MJO forecast evolution, for April 22 to May 6 or for the next 15 days, but ito yung JEPS forecast or the GFS forecast and the ECMWF forecast dito naman sa kanan, pareho yung the JEPS and the ECMWF ensemble forecast indicate a stronger MJO across the maritime continent during the next 2 weeks. Nakakasali nga, ito yung ating maritime continent, andito yung Pilipinas, kaya posible yung pagkakaroon natin ng mga cloudiness for the next 15 days. For the sub-seasonal to seasonal, mapapasin niya, ito yung S2S. Tapos sub-seasonal to seasonal climate forecast, i-discuss ko mauna yung tropical, kasama sa discussion, tropical cyclone or the TC threat potential and the rainfall exceedance probability forecast. This forecast is issued on April 24, 2024 and valid within the forecast period unless superseded by succeeding forecasts. Dito sa graph na to, mga boundary lines natin, ito yung PAR, the PMD or the Pag-asa Monitoring Domain. This is the PAR, Philippine Area of the Responsibility, and the TCAD or the Tropical Cyclone Advisory Domain
at Tropical Cyclone Information Domain. Ito yung mga boundary na minomonitor natin dito para sa TC threat potential. Supposed to be, kung meron tayong nakikita mga activity, yung mga legend na to, kung meron tayong red, meron diyang active TC, itong para sa parang checkered, yung high likelihood of TC formation, moderate, and low. Since wala siya, for the week 1 and week 2 forecast, April 24 to May 7, yung mga model forecast natin, suggests that the likelihood of this PCLV development near or within the PAR remains low or weak 2. Therefore, the TC threat potential is unlikely. Sa ngayon, yung forecast na to based on this ngayong yung data to, from April 24 to May 7, wala tayong nakikita na posibleng mabuong bagyo. Next naman is the tropical cyclone climatological tracks for April in the Philippine area of responsibility. Ito yung mga possible or climatology ng track na mararanasan during April. Meron tayong 4 na track, na possible track. Yung dito, yung for the TC, yung mga TC na na-form dito sa Western Pacific, may enter the PAR pero magre-recarve siya towards Southern Japan. Yun namang TC track number 2 na po-form sa Western Pacific na nag-enter din ng PAR but recarve afterwards towards Japan din. Hindi siya nagla-landfall. Hindi kagaya ng TC track number 3 na po-form siya sa Western Pacific, nag-enter ng PAR at nagtatraverse sa Central Philippines. Ito yung mga bagyo na nararanasan natin during months of April. Yung pang-4 naman, nag-enter ng PAR pero nagtatraverse sa Central Philippines and move towards Vietnam. For the month of May, climatological track dito, meron tayong 2 major tracks. Yung track number 1, nag-enter ng PAR, hindi siya nagla-landfall. Nagre-recarve muna siya bago mag-landfall. Then, the track number 2, yung mga TC na na-perform sa Western Pacific, na nag-enter ng PAR and make landfall over in Central Philippines and recarve. After mag-exit niya ng PAR ay nagre-recarve siya. For the rainfall exceedance probability forecast for week 1, April 24 to April 30, dito sa rainfall map na to, ito yung probability, yung red color natin, yun yung malaki yung chance niya kasi ito, up to 95% to 100. Mas yung from green color to blue, mababa yung chance niya. Doon dito, makikita natin for week 1, yung chance niya or yung probability niya na mag-exceed ng 25 mm ay malaki dito sa party ng high to very high over Western Mindanao. Dito nga sa Western Mindanao, Davao de Oro, and Davao Oriental. Moderate to high naman over CAR, Nueva Vizcaya, and the rest of Mindanao. Low to moderate over the rest of Luzon, and low over Visayas. Tignan natin yung color niya kasi is kulay puti. And for the 50 mm rainfall, yung 50 mm, yung chance niya na mag-exceed ng 50 mm ay moderate to high over some parts of Zamboanga Peninsula. Ito po yun. Low to moderate over the rest of Mindanao. Ang color niya ay green to blue. Then low over the rest of the country. For 100 mm, maliit ang chance niya na mag-exceed ng 100 mm across the country. Same with the sorry po, ano to? For week 2, tatlo lang kayo. For week 2, for May 1 to May 7, yung chance niya na mag-exceed ng 25 mm ay moderate to high over most of northern Luzon and Mindanao. Low to moderate over the rest of the country. For the chance to exceed 50 mm, low to moderate over some parts of CAR dito sa area na to, and sa southwestern Mindanao. Low over the rest of the country. Pareho din lang sa 100 mm,
kulay white yung color niya, kaya maliit talaga maliit yung chance na mag-exceed siya ng 100 millimeter na ulan. For the summary, the current MJO status, MJO active phase is showing a strong signal between phase 8 and 1. Mali. So, sorry po wait lang. Papalitan ko na lang po yung unang slide ko. For the rainfall exceedance forecast, 25, 50, 100, and 150. For the 25 millimeter high to very high over most parts of our eastern Luzon, moderate to high over western Visayas and parts of Mindanao, at sa 50 millimeter naman po high to very high in Apayao, Cagayan is mali rin ito. Sorry, bakit? Wait lang po nagkapalit siya. Saglit lang po. Dito pala ako nag-edit. Okay. Sige po, itatama ko na lang dun sa huling ano ko. Thank you. Jerem, okay na. Okay, so thank you very much po, Ma'am Remy, for giving us the seasonal to sub-seasonal forecast. So although nabigay po kanina ni Sir Benny yung ating weather forecast for today and for the next 5 days, so at least ngayon alam na po natin yung in between yung sub-seasonal forecast. So yung PC threat potential forecast and yung ating rainfall exceedance probability, so in the next 2 weeks. So that's basically the essence of the sub-seasonal forecast po, as mentioned by Ma'am Remy, to bridge the gap yung ating weather forecasting and seasonal forecast. So time check, we're halfway done sa ating program. So nasa kalahatian po tayo and magkakaroon po tayo ng short health break. So after 10 minutes, magre-resume po tayo ng ating program with our one remaining presentation, yung ating pong climate outlook. So wag muna po kayong alis, kasi sa susunod na presentation na po yung ating highlight or yung ating climate outlook for the next 6 months. So in the meantime, magpe-play po tayo ng mga counting patalastas, advertisements po. Okay po, so wag muna po tayong aalis and see you after 10 minutes. Ang Pilipinas ay isa sa mga bansang madalas tamaan ng mga bagyo at iba't ibang natural hazards. Dahil dito, kinakailangan na mas mapaiting pa natin ang ating kapasidad upang tayo ay maging resilient sa mga epektong dulot nito. Ang Pag-asa video na ito ay tutulungan tayong maintindihan ang kahulugan, katangian at iba't ibang epekto ng El Niño Southern Oscillation o ENSO. Ang El Niño Southern Oscillation o ENSO ay isang natural climate pattern na nangyayari tuwing nag-i-interact ang ating atmosphere at karagatan, partikular sa gitna at silanging bahagi ng Dagat Pasipiko o Pacific Ocean. Isang halimbawa ng interaksyon nito ay ang malawakang pag-init at paglamig ng temperatura ng ibabaw ng Tropical Pacific. Ang pagbabago ng temperatura sa Nino 3.4 region ay ang nagsisilbing gabay ng ating mga pag-asa climatologists upang ma-determine kung may paparating na El Niño o La Niña events. Nagagawa nila ito sa pagsukat ng sea surface temperature o SST sa Nino 3.4 region ng Central at Eastern Equatorial Pacific. Ang El Niño at La Niña ay parehong parte ng yugto ng El Niño Southern Oscillation o ENSO.
Ang El Nino ay ang warm phase ng ENSO at kadalasang tumatagal ng 8 hanggang 12 buwan. Ang isang El Nino event ay karaniwang nangyayari kada 2 hanggang 7 taon. Samantala, ang malalakas na El Nino ay kadalasang nangyayari kada 10 hanggang 15 taon. Ano-ano ang mga senyales na may paparating na isang El Nino event? Una, mainit na temperatura ng karagatan. Pangalawa, mahinang hangin galing silangan. At pangatlo, kakaunting ulap na nagdudulot ng kakaunting mga pagulan. Ilan sa mga epekto ng El Nino ay ang mga sumusunod. Pagkaantala ng panahon ng tag-ulan, mas mahabang panahon ng tagtuyot, mas mababang dami ng ulan kaysa normal, at mas kakaunting bilang ng mga bagyo na pumapasok sa loob ng Philippine Area of Responsibility o PAR. Ngunit, kapag may pumasok o nabuong bagyo sa loob ng PAR, ay pwede nitong ma-enhance ang southwest monsoon o hanging habagat na maaaring magdulot ng mga pag-ulan, lalong-lalo na sa western sections ng bansa. Ang La Nina naman ay ang cold phase ng ENSO at kadalasang tumatagal ng 1 hanggang 3 taon. Ang isang La Nina event ay karaniwang nangyayari kada 3 hanggang 4 na taon. Nangyayari ito kapag ang mean sea surface temperature sa Nino 3.4 region ay mas mababa ng 0.5 degrees Celsius o higit pa kaysa normal. Ano-ano ang mga senyales na may paparating na La Nina event? Una, malamig na temperatura ng karagatan kaysa normal. Pangalawa, malakas na hangin galing silangan. At pangatlo, maraming ulap na nagdudulot ng madalas na pag-ulan. Narito naman ang ilan sa mga epekto ng La Nina. Mas mahabang panahon ng tag-ulan, kaakibat yan ng mas maraming dami ng ulan. Mas maraming bilang ng mga bagyo na pumapasok sa loob ng Philippine Area of Responsibility at mas malamig na panahon tuwing amihan season. Ang ENSO Alert and Warning System ng DOST Pag-asa ang siyang nagbibigay babala sa ating mga kababayan kung posible ba ang isang El Nino o La Nina event. Ito rin ang siyang nagsisilbing instrumento na naglalayong magbigay gabay para sa gagawing paghahanda ng ating pamahalaan, local government units at mga climate-sensitive sectors tulad ng sa agrikultura para sa epektong dulot nito. Nahahati sa 4 na level ang ENSO Alert and Warning System na ini-issue ng Pag-asa tuwing may El Nino o La Nina. Iyon ay ang Watch, Alert, Advisory at Final Advisory. Ang El Nino o La Nina Watch ay ini-issue kapag ang oceanic at atmospheric indicators ng Central at Eastern Equatorial Pacific ay nasa favorable conditions at ang tsansa o probability na may mabuo o ma-develop na isang El Nino o La Nina event ay umabot na ng 55% o higit pa sa susunod na 6 na buwan. Itinataas naman sa alert level ang warning na ini-issue kapag ang Oceanic Nino Index o yung tinatawag na ONI na katumbas ng positive 0.5 degrees Celsius o higit pa o negative 0.5 degrees Celsius o mas mababa pa ay inaasahan sa susunod na 2 hanggang 3 buwan at may 70% probability o tsansa na ito ay ma-develop. Ang pinakamataas na level naman ng warning ay ang advisory na kung saan ang isang El Nino o La Nina event ay kasalukuyang nangyayari na at inaasahan na magpapatuloy pa sa mga susunod na buwan. Ibinibigay naman ang final advisory kapag tapos na ang El Nino o La Nina event o kapag ang Central and Eastern Equatorial Pacific ay nasa neutral condition na. Ang ENSO Alert and Warning System ng Pag-asa ay maaaring ihalintulad sa isang runner na naghahanda sa pagtakbo. Kapag nagsimula na ang monitoring and assessment ng Pag-asa para sa isang El Nino o La Nina event, naglalabas ito ng mga sumusunod. Monthly Climate Assessment and Outlook o MCOW at Press Statement para sa kategoryang Watch. May kasamang Drought and Dry Spell Assessment naman kapag Alert. At El Nino Advisories naman para sa kategoryang Advisory.
Kapag naman natapos na ang El Nino o La Nina, ay nag-issue ang Pag-asa ng tinatawag na Final Advisory. Ano-ano nga ba ang dapat gawin kapag nagsimula ng mag-issue ang ahensya ng mga alerts and advisories? Una, ugaliing manood ng mga buwanang forum na isinasagawa ng ahensya para magbigay updates sa magiging lagay ng ating klima sa mga susunod na buwan. Pangalawa, makinig sa mga payo ng lokal na pamahalaan sa kung anong mga hakbang ang kanilang gagawin base sa abiso ng Pag-asa. At pangatlo, mag-imbak at magtipid ng tubig kapag may El Nino. Ang init na nararamdaman ng katawan ng tao o yung tinatawag na apparent temperature ay hindi akmang nasusukat gamit lamang ang temperatura ng hangin o air temperature. Ito ay mas tamang na itataya kung isasama ang datos ng alinsangan o relative humidity. Ang impormasyon na ito ay tinatawag na heat index at ito ay matutukoy gamit ang heat index chart. Nahahati sa 4 na classification ang heat index base sa epekto nito sa ating katawan. Una, kapag umabot ng 27 degrees Celsius hanggang 32 degrees Celsius ang naitalang heat index, katumbas ito ng warning na caution. Posible ang fatigue o pagkaramdam ng pagod kapag matagal ang exposure. Maaari itong magdulot ng heat cramps kapag mas matagal ang exposure sa level na ito. Kapag umabot naman ng 33 degrees Celsius hanggang 41 degrees Celsius ang naitalang heat index, katumbas nito ang warning na extreme caution. Maaari itong magdulot ng heat cramps o heat exhaustion at ang matagal na exposure ay maaaring mauwi sa heat stroke. Kapag umabot na sa 42 degrees Celsius hanggang 51 degrees Celsius ang naitalang heat index, katumbas nito ang warning na danger. Mauuwi sa heat cramps at heat exhaustion ang maaaring maranasan ng isang tao na matagal ang exposure. Ang mas matagal na exposure ay maaaring mauwi sa heat stroke. Ang 52 degrees Celsius o higit pa na heat index ay katumbas ng extreme danger na warning. Ang tao na babad sa ganitong exposure ay paniguradong makakaranas ng heat stroke. Araw-araw na naglalabas ng monitoring and forecast information ang DOST Pag-asa tungkol sa heat index. Tumutok lamang sa Facebook page ng ahensya o sa page ng Impact Assessment and Application section ng Climatology and Agrometeorology Division para malaman ang latest updates tungkol sa heat index. Maaari ding ma-access ang impormasyon na ito sa official website ng ahensya. Narito ang ilan sa mga tips upang makaiwas sa mga heat-related illnesses kapag mainit ang panahon. Una, iwasan muna ang paglabas kung hindi naman kinakailangan. Pangalawa, magdala ng payong o anumang panangga sa init at magsuot ng komportableng damit. Pangatlo, iwasan muna ang pag-inom ng kape o mainit na tsaa at dalasan ang pag-inom ng tubig upang hindi ma-dehydrate. Ayan, so good morning po once again. Hello.
Nakabalik na po ba yung ating mga participants? So thumbs up po if andito na sila ulit. Ayan. So, thank you very much po for giving a thumbs up. So if meron po kayong questions, kasi marami po akong nababasa sa Facebook as well as dito po sa ating Zoom chat box. May question po tayo regarding doon sa certificate of attendance and yung nga pong link daw for the presentations. Mamaya po, ulitin ko lang, mamaya po magkakaroon po tayo ng evaluation form and after niyo po sagutan yung form na yun, automatic magkakaroon po kayo ng copies noong presentations as well as nung inyong certificate of attendance kapag nasagutan niyo na po yung evaluation form after the form. Okay po, so to give us the climate outlook for the next 6 months. So ano po ba yung magiging kalagayan ng ating klima sa susunod na mga buwan? Let us so welcome Ms. Rusi G. Abastillas, Senior Weather Specialist of the Climate Monitoring and Prediction Section. Ma'am Rusi. Hello, good morning. And magandang umaga po sa ating lahat. Let me share my screen. Nakikita na? Okay na? Okay na po. Okay, so ako po si Rusi Abastillas and I will be presenting the climate outlook for the next 6 months that covers May to October of this year. And the content of my presentation includes the ENSO update, yung binigay na kanina ng ating isang kasamahan, yung review kung ano na ba yung pangyayari doon sa ating karagatan sa Tropical Pacific. And I will give the update in the climate outlook that includes rainfall, temperature, number of dry days, and also number of tropical cyclones that is expected in the coming months, and then summary. So this is the latest update as of April 22, kung ano na ba yung kondisyon ng ating dalawang pinaka-importanting indicator na tinitingnan, which is the oceanic as well as the atmospheric indicator. So yung ating oceanic indicator, pinapakita dito na, na yung kulay dito, ito yung tinatawag nating Tropical Pacific or the Niño regions, kung saan dito natin tinitingnan kung ano ba yung pangyayari na unusual na nagkakaroon tayo. Kaya nagkakaroon tayo ng tinatawag na El Niño or La Niña, or minsan kung walang unusual na pangyayari, nasa ENSO neutral tayo. So dito makikita natin yung warming ng Tropical Pacific. Ang kulay-pula, ibig sabihin, ang warming dyan is more than 2 degrees Celsius anomaly. So kung kulay blue, ibig sabihin nagpo-cool down na siya, which is negative. Negative. So ibig sabihin lumalamig. So nakikita natin during the past 12 weeks na yung ating karagatang Pasipiko from the warming na mas mainit nung starting December and January, ngayon ay humihina na siya na kung saan about 1 degree Celsius na makikita natin. At itong dito sa Eastern Pacific, ay makikita na natin na nagkakaroon na siya ng cooling. Yung atmospheric response naman niya, which is dito, covers the OLR, the outgoing long wave radiation, makikita din natin dito na sa bandang Western Pacific that includes the Philippines as well as dito sa Indonesia banda, na nagkakaroon ng tinatawag na suppressed ang ating convection, kaya wala tayong masyadong kaulapan, kaya less din yung ating ulan, tulad ng pinakita kanina dun sa ating review na halos buong Pilipinas ay kulay-pula pa. Ibig sabihin, way below normal pa rin yung ating ulan na nararanasan during the past halos 2 months. And yung mga convection dito sa Central and Tropical Pacific ay halos nasa near average lang siya. And ang weekly naman natin na latest na departure or anomaly for the 4 Niño regions, dito pinakikita na rin niya na dito sa Niño 1 plus 2 ay nagkaroon na siya ng negative 0.6, but the other 3 Niño regions, nasa El Niño threshold pa rin siya na 0.5 degrees Celsius and above. Particularly dito sa Niño 3.4, kung saan kumukuha tayo ng tinatawag nating Oceanic Niño Index, ay sa ngayon
the latest is 0.7 degrees Celsius na nasa ano natin sa category that is already nasa weak El Nino threshold category. And for the past 4 weeks, makikita din natin evolution from 27 March up to April na kung saan makikita na natin na halos mawala na yung warming and papunta na siya dun sa between 0.5 to 1 degrees Celsius. At dito yung signature na nagkakaroon na siya ng cooling dito sa Eastern Pacific during the month of April. And the most recent pentad analysis natin ng ating subsurface kung saan dito rin natin makikita kung masusustain pa ba yung warming doon sa surface o nagkakaroon na ba siya ng cooling. So dito makikita natin na over the last couple of months, ang negative subsurface na temperature anomalies have strengthened across the equatorial Pacific. So makikita natin itong kulay blue, nag-strengthen na siya, mas lumakas na yon na siya, at yung below average temperatures ay na-reach niya na yung surface in the Eastern Pacific Ocean, near dito sa 130 to 90 degrees west, na kung saan nandun na yung cooling, at makikita din natin dito sa ating isang mapa or image. And hanggang kailan ba itong ating tinitingnan na El Nino? So sa ngayon, ito yung tinitingnan natin na mga leading models na kung saan pinapakita yung based sa kanilang sea surface temperature anomaly na forecast. Halos yung pinaka-leading model, ECMWF, yung IRI and NOAA, as well as the CFS, pare-pareho sila ng trend na papunta na siya sa cooling or negative na sea surface temperature anomaly yung mga forecast. Although nasa parang pag nakikita natin na mas malaki yung spread, ibig sabihin malaki din yung ating uncertainty, but still lahat ng mga models halos nag-agree na papunta na siya doon sa tinatawag nating cooling phase or papunta na siya sa La Nina episode. And ito po yung kulay pula kasi pa El Nino positive yan, at dito naman pababa is cooling pala ninyo episode. So the majority of these models indicate that transition to El Niño neutral during the April, May, June season. Dito makikita na natin na papunta na siya doon sa neutral condition. And after a brief period of El Niño neutral condition, most models indicate na a transition to La Nina around July to September. So dito makikita na natin na marami ng models na below 0.5 degrees Celsius ang threshold. Also, it's also true with other models. Itong sa ECMWF, although malaki pa rin yung spread. And also from the CFS model na kung saan pinapakita din dito na from June, July, August just is nasa negative 0.5 degrees Celsius na or nasa La Nina threshold na yung sea surface temperature anomaly na forecast. And ito naman yung ENSOR probabilistic forecast natin. This is made early April, which is the official na ENSOR probability from NOAA and CPC, which dito makikita natin yung El Nino, which is represented here by red bar, is expected to continue until March, April, May. 95% chance pa siya. And then after the El Nino, the transition to ENSO neutral, which is represented dito ng gray bar, represents ENSO neutral. So malaki na yung chance niya from April, May, June up to May, June, July. But dito starting June, July, August, there is already a higher probability for La Nina, yung represented by blue bar, than ENSO neutral. At saka yung El Nino ay napakababa or insignificant yung kanyang probabilistic forecast. But dito makikita natin na there is already an increasing odds of La Nina developing in June, July, August. About 60% chance dito. And this one naman, itong isang table sa kabila, this represents the forecast for the ENSO strengths. Kung ano ba yung strength or category ng ating La Nina, if ever, in the next couple of seasons. So dito makikita natin that there is 95% chance pa na yung ating El Nino will continue
about 95% for March, April, and May. And then April, May, June hanggang May, June, July, the possibility is higher for NC neutral. Halos wala tayong makikita dito na more than 50%. And then from June, July, August hanggang November, December, January, there is a 60 to 8, almost more than 80% chance ng weak. And then there is almost 50 to 65% chance naman na magkakaroon tayo ng weak to moderate La Nina from August, September, October season. And this one pala, this model, the mid-April na probabilistic forecast, compare natin dito sa early April, makikita natin dito, this is purely model output or purely objective and so probability forecast wherein dito makikita natin na parang nagbago yung ating forecast based sa model. Kasi dito sa una nating forecast officially, mas mataas yung probability during JJA ng La Nina compared to NC neutral. Pero dito sa model output, makikita natin na there is a higher probability, mas tumaas yung probability ng NC neutral, which is about 62% in JJA and only more than 30% for La Nina and 6% for El Nino. At dito makikita din natin, although from July, August, September, mas mataas na yung probability for La Nina, increasing towards October, November, December, until December, January, February, there is still a higher probability for La Nina compared to doon sa NC neutral. Pero dito makikita din natin na ang more than 50% probability based dito sa ating, ito yung climatological probability for El Nino and La Nina, yung forecast natin for La Nina during from July, August, September until October, November, December, or until December, January, February is more than half of their climatological probability. So mataas din yung ating confidence dito since more than half of the probability ng climatologically ang ating pina-forecast na La Nina. So August, September, October hanggang DJF, still expected pa rin natin na mas tumataas yung probability ng magkakaroon tayo ng La Nina this year up to next year. So with that conditions, our El Nino advice, ENSA alert and warning system status natin is still nasa El Nino advisory and / La Nina watch kasi nakikita pa rin natin more than 60%. So El Nino in the tropical Pacific continues to weaken, but impacts such as hotter and drier conditions continue or will continue. And a transition from El Nino to ENSA neutral is expected in April, May, June 2024 season with an 85% chance. And the probability of La Nina, which is about 60% in June, July, August 2024 season. And we have to take note na yung mga pre-developing La Nina natin historically is characterized by below normal rainfall. So although na-forecast natin na magkakaroon tayo ng La Nina, but historically there is what we call the seasonal reversal ng ating ulan. So it is characterized by below normal rainfall. Hindi pa muna natin i-expect na magkakaroon na tayo ng maraming ulan. So we expect na below normal rainfall. Therefore, the possibility of a slight delay on the onset siguro ng ating rainy season is likely with the combined effects of the ongoing El Nino. So may lag effect yung ating El Nino if ever na magkaroon na tayo ng ENSA neutral, and the pre-developing La Nina will contribute to the below normal rainfall as well as the possibility of a slight delay on the onset of the rainy season. So ito pa rin yung mga weather systems that may affect the country for the next 6 months from May to October, which is during the transition period. Ito ping dominant is the easterlies, kaya mas maalinsangan at mainit pa rin yung ating panahon bago magkaroon tayo ng onset ng rainy season. Yung reach of high pressure area, so March, April hanggang May, we still expect these weather systems to dominate. Ito yung mga predominant. And then yung mga localized thunderstorms, ito na rin yung mas frequent yung ating mararanasan ng mga localized na mga thunderstorms. And the southwest monsoon, sometimes the frontal system, we could expect rin ito
And then the southwest monsoon, which is maybe we'll have about around June or May or June onset, and then the intertropical convergence zone. So sa ngayon, nararanasan na rin natin yung intertropical convergence zone doon sa south of the country, particularly doon sa Mindanao, which is mag-oscillate na ito or paakyat na ito pagdating na ng southwest monsoon dito naman sa bandang northern part of the country papuntang north, Luzon. And then the low pressure area, sometimes it is embedded sa ating ITCZ, and then we still expect ng mga bagyo or tropical cyclones kasi ito na yung panahon na rin ng tagbagyo natin from starting June hanggang September, October, November. So what is the rainfall outlook for the coming months? So still sa mga baguhan, pag nakikita tayo ng mapa sa percent of normal natin, pag nakikita natin yung apat na kulay, ibig sabihin pag pula, ang ating ulan dyan ay mas mababa ng 40% than the normal, or what we call the way below normal. And then pag kulay yellow, still below normal siya, mas mababa kaysa normal, or ang ating rainfall dyan is about 41 to 80% lang ng ating normal. And then pag near normal, it's 81 to 120%, kulay green, at greater than 120% or above normal is ito na yung mga areas na mas marami yung ulan na mararanasan kaysa doon sa karaniwan or normal nilang natatanggap. So this is the forecast rainfall for the month of May. So this is what we call the normal rainfall for the month of May, na halos ang ating ulan in-expect is around 100 up to 300 millimeters or more than 100 to 300 millimeters all over the country. And this is the forecast for the month of May, kung saan makikita natin na hindi siya ganun kadami ang in-expect natin, lalong-lalo na dito sa Central Luzon, as well as the Bicol region and other parts of Visayas, and sa Mindanao din halos may mga kakulangan sa ulan. So to translate this forecast and against the normal, ito po yung ating percent of normal showing na yung ating most parts of northern and central Luzon, including the Bicol region as well as Visayas and the western section of Mindanao, is expected to have below normal, or these are 63 provinces below normal, and ito naman sa Mindanao and northern Luzon is in-expect natin ng near normal rainfall. But in terms of probability, still mataas pa rin yung ating probability for a below normal rainfall for the months of May, which is about 40 up to 50% or 55% probability, lalong-lalo na dito sa areas na kung saan may forecast tayo ng below normal rainfall, Visayas and Luzon area. So for June, ito na yung makikita na din natin na yung forecast, na yung normal rainfall natin ay mas dumadami na dito sa western section ng ating bansa, lalong-lalo na sa Luzon and other parts of Visayas and also Mindanao. So ito na yung ating forecast for June, which is mas mababa doon sa ating normal rainfall. Kaya yung ating forecast in terms of percent of normal, below normal halos western and northern Luzon area, as well as other parts of Visayas, but the rest of Luzon and Visayas and Mindanao is in-expect na natin na near normal rainfall ang ating matatanggap. But in terms of probability, still there is a higher probability for below normal in the western sections of the zone, some parts of Visayas, which is higher naman, which is from around 40 to 50 or to 60% probability, lalo na dito sa western side of Luzon. But in Mindanao, we expect near to above normal ang mas higher probability. But in Visayas, mix siya, no? Meron may mga areas na near to above normal din, but the rest is below normal pa rin ang probabilistic forecast natin. For the month of July naman, makikita na natin dapat normal na mas marami ng ulan dito sa western sections of Luzon and other parts of the western sections of the country na umaabot din siya ng more than 500 millimeters of rainfall. Ito po yung forecast natin showing na mas mababa kaysa doon sa ating normal. So in percent of normal, still most parts of Luzon and Visayas is in-expect
pa rin natin na below normal ang ating matatanggap na ulan, and some other parts na ng Visayas and Mindanao, ang patches of above normal para sa Mindanao ang ine-expect natin for July. But in terms of probabilistic forecast, mataas pa rin yung probability natin for below normal in Luzon and most parts of Visayas. Pero dito sa Mindanao and other parts of Visayas, we expect na about 40 to 50% chance of or probability for above normal rainfall. And for August, still marami pa rin tayong ulan since this is still kasagsagan ng ating habagat dito sa western sections of the country, as particularly sa Luzon. And this is our forecast rainfall. Although may mga areas na halos hindi ganun kadaming ulan, dito particularly dito sa Pangasinan area, below normal, but the rest of the country is expected na natin na near normal yung ating rainfall. And in terms also of probability, there is about 40 to 45% probability lang na below normal, and the other parts of the country expected that na natin na there is a higher probability for above normal rainfall. And for September, still marami pa rin ulan dito sa western sections of the country. And this is our forecast, which shows na halos parehas lang. So near normal yung ating forecast for September all over the country, with a higher probability for above normal rainfall, about 40 to 50% chance of above normal rainfall, and also may mga near normal tayo sa Visayas area. And for October, dito na natin makikita na there is already a shift from the maximum rainfall in the western sections of the country dito sa eastern sections. So this is already yung transition natin ng ating ulan from the western side up to the eastern side. But in terms of forecast, mas marami tayong ulan na in-expect, lalong-lalo na dito sa eastern sections of Luzon kaysa doon sa normal. So in terms of percent of normal, marami ng areas sa ating bansa ang in-expect natin na to have above normal rainfall, lalong-lalo na sa Visayas, Eastern Mindanao, and Luzon, most of Luzon area. And in terms of probability, mataas din yung probability natin, halos mga 50 to 70% probability or more than 70% pa nga na ang ating in-expect na above normal rainfall in millimeters is also agreed dito sa ating probabilistic forecast, which is above normal ang in-expect natin sa October. So ito po yung ating matrix in terms of per province, kung saan makikita na natin na mas October halos Luzon and Visayas and parts of Mindanao na in-expect na natin na above normal rainfall ang in-expect. And these are in terms of millimeters per province. So makikita din natin yung range ng ating ulan from minimum to maximum. This is in terms of millimeter forecast from May to October. And so watershed naman natin na forecast for the selected dams in the country. So for particularly for Angat, we expect in May, although below normal, but almost near normal na rin siya, at 79.3%. And until June, until October, we expect near normal rainfall, as well as the other dams in Luzon, La Mesa, below normal from May until August. But ito po yung, pag tingnan mo yung in terms of millimeter, malaki na rin yung ating in-expect na ulan pagdating na ng habagat season in most areas dito sa Luzon natin, as well as in the other dams in Luzon. At meron din tayo pala sa Mindanao, which is near normal halos, and in Bohol, which is the Malinaw watershed. So near normal and then above normal na pagdating na October. Ang Angat pala, in terms of probability forecast, ang ating May hanggang August, still we expect below normal rain, below normal, but in September and October, we expect a higher probability for above normal in Angat. And this is for the selected dam areas for our rain stations. So it also shows na May, June, and July, may mga
ano tayo na this is below to near normal. But pagdating ng August, September, and October, mostly near to above normal ang ating in-expect sa ating mga rain stations over our selected dam areas. And for the river basins naman in Luzon and Mindanao, for May, June, and July, mostly below normal ang mga river basins natin sa Luzon, but in Mindanao, mostly near normal na halos ang ating in-expect. And also, for August until October, for Luzon and Mindanao na mga river basins, ay halos near and then above normal na din ang in-expect natin for October in most river basins in Luzon area. And ito naman yung ating SPI forecast or the Standard Precipitation Index forecast, which is the widely used index to characterize the meteorological drought on a range of time scales. So ito we show here the quarter or the seasonal na 3 months na SPI forecast for the running season. So our basic assumption, pag 1 to 3 months or shorter time scale, the SPI is closely related to soil moisture, but on a longer time scale, for example, 6, 9, and 12 months, it's already related to groundwater or reservoir storage. So dito makikita natin for May, June, July, August, up to August, September, na marami pa rin mga slightly dry areas ang expect natin. This is for mostly in Luzon and Visayas area. And then for June, July, August, still we expect moderately dry condition dito sa Luzon, Central Luzon, and slightly dry in most areas of Western Luzon and other parts of Visayas. This is in Iloilo and Bicol, and also the Mindoro and Palawan area. Until July, August, September, in-expect pa rin natin slightly dry ang in-expect natin. Although habagat season, but i-expect natin pa rin natin ang slightly dry condition ng ating SPI dito sa mga areas. But the rest of the country, we expect near normal na kulay puti yung ating in-expect. But for the remaining August, September, October, up to October, November, December, mostly wala na tayo makikitang yellow or kulay orange, which denotes dry condition. But makikita na natin dito slightly wet na mga areas, lalong-lalo na dito sa eastern sections of the countries, since we expect na ng La Nina during this months. And for the dry day forecast, this is for May to October. Pag yung kulay brown or orange, ibig sabihin, mas maraming number of dry days dyan. Pag yung kulay green, less than, mas marami yung wet days, ibig sabihin lang yan. Or less yung number of dry days, mas maraming number of wet days. So dito makikita na natin na from May, papunta na tayo sa less na yung number of dry days natin, lalong-lalo na dito sa Visayas and Mindanao area. And this is in terms of per province natin na anomaly ng ating dry day forecast. This is in terms of, this is the normal, this is the forecast. So pag red shade, ibig sabihin na dagdagan yung ating number of dry days. Pag kulay blue, ibig sabihin na bawasan. So dito makikita natin na in Central Luzon, we expect dito sa Central Luzon in June na mas maraming nadagdag na dry days. Lalong-lalo na sa Bataan and Tarlac, Zambales area. But in Quezon, in Aurora, sa eastern section ay nabawasan. So ibig sabihin, mas may maulan na rin ang in-expect dito sa mga areas. But pagdating na October, marami ng areas or provinces na mas nabawasan yung kanyang number of dry days. Ito naman for Visayas and Mindanao areas. In terms of temperature naman na forecast, itong kulay red, ibig sabihin, or shades of red, warmer than or
slightly above average ang kulay pink. Ang kulay red is above average. Ang dark red is way above average. Na yung anomaly from the mean is more than 2 degrees Celsius. Pag above average is 1 to 2 degrees Celsius anomaly. And pag slightly is 0.5 to 1 degree Celsius. So mostly in Luzon, as well as Central Luzon, as well as Tuguegarao area, sa May we expect warmer than average, but in other parts of the country, near to slightly warmer lang, and by other areas, na slightly cooler than average. In terms of for June, I mean, still makikita pa rin natin na there are areas that is expected to have warmer than average temperatures for Luzon, but the rest of the country is near to slightly warmer. Generally, up to July at hanggang October, mostly near to slightly warmer ay expect natin for our forecast temperature. That is the mean, meaning this is the average of the minimum and maximum temperature. But this is the forecast for our extreme. This is in terms of range for our stations all over all over the country. And this is from northern Luzon down to the lowlands of Mindanao. Wherein sa northern Luzon and lowlands of Luzon, we expect May, June, and July na ang ating temperature is still ang pinakamainit na in-expect natin is more than 40 degrees Celsius pa rin. Pero pagdating ng August, pababa na rin yung ating temperature na maximum temperature forecast. Not only in Luzon, but also in Mindanao, we expect higher temperatures that could reach up to 38 or more than 30, almost 39 degrees Celsius. Lalo na dito sa lowlands of Mindanao. And for the range naman ng ating temperature sa minimum, since nasa mainit na tayo na panahon, ang ating ranges na lang, example in mountainous areas of Luzon, from 15 degrees Celsius hanggang 16. But pagdating ng July, since tag-ulan na naman ito, pababa na siya from 14 down to 13 degrees Celsius. And also, for the mountainous areas of Mindanao, ganun din, pababa na rin yung kanyang temperature pagdating ng tag-ulan season. And how many tropical cyclones are we expecting for May to October? So ang ating forecast for May and June is 1 or 2. Then for July hanggang October is 2 or 3. So on the average, we expect 10 to 13 na thesis for the next 6 months. And kung meron man tayong bagyo, ito yung normal tracks or the average tracks or based ito sa mga previous na 1948 to 2050 natin na mga bagyo na dumaan na kung saan for May and June usually pag pumasok siya sa Visayas area, magre-recurve towards Luzon. And pag June naman, ganun din, either mag-cross siya sa Southern Luzon area or the Central Luzon, and some of it will recurve towards Northern Luzon. At pag July, mas maraming bagyo na tayo expect. July, August, September, kung saan ang mostly mga tracks ay all over Luzon na siya. And until October, pababa na rin yung mga tracks natin ng bagyo natin at usually ito yung mga nagko-cross sa Luzon and as well as the Visayas area. Mostly nagla-landfall pagdating na ng September hanggang October. So in summary, ang ating pinaka-latest na ENSO alert system na status natin, we just issued, pinaka-latest natin is El Niño Advisory number 10. So by May, we will issue number 11, as well as La Niña Watch. And that El Niño is expected to continue to weaken, but impacts such as hotter and drier conditions will continue. And then 85% chance ng transition in April, May, June for ENSO, from El Niño to ENSO neutral, and 60% chance of probability for La Niña in June, July, August. So, hindi ko na siya isa-isahin yung ating rainfall na condition forecast kasi
explain ko naman kanina doon sa ating mga maps. For the forecast temperature, below average to warmer than average surface air temperatures are expected throughout the country during the forecast period. And most especially since wala pa tayong rainy season, ni-expect pa rin natin na makakaranas tayo ng mas mainit na around 40 degrees Celsius. Kasi usually, ang pinakamainit na panahon natin in our record is also April up to May before the onset ng ating tag-ulan. And then for tropical cyclone forecast, 10 to 13, ang ina-expect natin to enter or develop in the Philippine area of responsibility from May to October. And so the UST Pag-asa will continue to closely monitor this weakening na El Nino and the developing La Niñas, and updates and advisories shall be issued as appropriate. And our next forum is tentatively scheduled on 23rd of May. That is already the 72nd, wherein magkakaroon na rin tayo ulit ng bagong update ng ating forecast. So with that, maraming salamat po sa pakikinig. So thank you very much, Ma'am Lucy, for giving us the climate outlook for the next 6 months. So once again, ulitin ko lang po yung mga sinabi ni Ma'am Lucy. So yun pong ilinyo natin ay patuloy na humihina, but yung hotter and drier conditions niya, yung impacts niya will continue. And furthermore, yung transition natin to ENSO neutral ay inaasahan natin sa April, May, June season with 85% chance. And lastly, yung probability or yung chance po for La Nina to develop, so during the June, July, August season ay 60%. So i-take note din po natin ito, yung nabanggit po ni Mang Lucy kanina, na yun nga pong pre-developing La Nina ay characterized by below normal rainfall. So therefore, yung possibility po ng delay, slight delay on the onset ng rainy season natin is likely with the combined effects of the ongoing El Nino. So lahat po ng products na ipinakita dito sa presentation ni Mang Lucy ay available po yan sa official website ng DOST Pag-asa. So marami po tayong questions na nare-receive both from Zoom, YouTube, and dito po sa Facebook page natin. And we are down to the last portion na po ng ating event, no? So let's proceed na po with our Q&A portion. And to facilitate, yun po ang ating open forum. Let us all welcome Mr. Joey H. Figuracion, Weather Specialist 1 ng Climate Monitoring and Prediction Section. Sir Joey. Ayan, good morning po. Good morning sa lahat po. So, this time, titingnan natin yung mga naman yung katanungan dahil may marami tayong information sa ngayon, no? So, i-share ko lang po ang slide. So, as in the meantime, parang nasagap po namin mga question, about 15 questions na po sa ating mga social media accounts, maging dito sa Zoom meeting, no? So, yan. So kanina pakita natin yung mga or nag-present ang ating mga presenter like from weather update sa status ng ating mga dams, so particularly sa Luzon. Tapos yung presentation ni Mr. Junior Ruiz na nag-review tayo ng ating climate in the past several days, no, in terms of rainfall and temperature. Tapos nag-present din ng 2 weeks forecast si Ms. Remedios Hierbo. At lastly ay yung climate outlook for the coming 6 months, no? Anong magiging sitwasyon ng ating ENSO at yung rainfall at yung temperature and so on. So sa ngayon po, kung mayroon po tayong mga katanungan dito sa Zoom room, pwede na po kayong mag-unmute or mag-raise ng inyong hands.
Meron po? So parang wala akong naano sa Zoom, no? So I think kailangan, meron naman tayo na-collect ang mga katanungan sa ating mga social media account. So unahin natin siguro, no? Kung itong katanungan ni Miss uh, Gail Capacity sa ating Facebook Live. So ang tanong niya, so kung may posibilidad daw bang uulan sa Mayo? Sa, sino po kaya pwede mo sagot? Ma'am Ana? Ako. Hello po? Siguro pwede kong mag-add na lang si Miss Ana. Sorry, I cannot unmute myself ako. So, possible po, ulan po sa Mayo. Meron na po tayong mga possible na mga local thunderstorm activities, especially po maging mas dadalas yan during the second half of May. So, may pag-uulan and based po dun sa latest DOST pag-asa forecast na ipinalabas po ni Miss Lucy, may possible po na bagyo na darating sa Mayo na posible po siya makapagpaulan kahit hindi po siya tatama sa kalupaan. So, also yung pong panimula nung possible po ng habagat, so meron pong mga tinatawag na mga pag-uulan na rin po dyan. But mostly, yung mga short duration rainfall ay dadalas na po pagdating po ng Mayo, especially second half. Thank you. Back to you. Okay, maraming salamat Miss Ana at Miss Jel, no? So, sunod nating tanong ay si Miss Melody Masanga, no? I think sa loob ito ng ating Zoom meeting. Ang sabi niya, hanggang kailan ang El Nino? Ma'am Lucy, I think sa ating speaker na nagbigay na ating outlook. Okay, doon sa pinakita, ako na. Doon sa pinakita kanina, yung ating El Nino is, there is around 85% chance pa rin na magkatuloy-tuloy March, April hanggang May. And then transition niya is April, May, June. So in-expect natin siguro by talagang ang sure tayo doon hanggang May or June. Tatagal yung ating El Nino, then transition from El Nino to NC neutral na tayo doon April, May, June. Ay, salamat Miss Rosie. Doon nasagot naman siguro, no? Miss Melody. Ang sunod po na katanungan from Eric Kent Mapili sa ating FB Live. Ang tanong niya, kung may posibilidad daw ba na yung mga bagyo ay papasok sa ating area of responsibility kahit may El Nino tayong naranasan sa. So, okay, Miss Ana? Yes po, meron po. Lagi pong nandyan yung possibility na magkakaroon po ng bagyo na papasok sa Philippine Area of Responsibility na posibleng tatama sa kalupaan or posible pong at least dyan po sa may parte ng Philippine Area of Responsibility na direktang hindi maglalandfall. Lahat po yan ay possible po kapag meron pong El Nino. Yes, so maraming salamat po. Sana, although nga, pag may El Nino, meron tayong datos na medyo nagkakaroon ng pagkonti sa, sa bilang ng bagyo. Pero may pa rin posibilidad na pumasok sa ating area of responsibility. Maraming salamat. Next question ay from MSA O Cortez, no? Ang tanong niya, how long o gaano katagal daw do you think will the development of La Nina delay the onset of rainy season this year? This is important to the farming sector to enable them to adjust their cropping calendar or plans. Maraming salamat. Mamana, you can respond. Oh no, how many weeks? Okay. Yeah, so dito nakikita po natin based dun sa pinakita pong forecast ni Miss Lucy kanina
yung development ng La Nina possible po since kung sinasabi natin na ano ba yan? May, June, July, August yung possibility ng simula ng La Nina kung sakaling ma-develop ito. Pero nakikita po natin yung June, July, still may mga areas pa rin po na mababa ang ulan. But it could prolong po kasi yung below normal rainfall condition during pre-developing La Nina during habagat season. So meaning ang very critical po dito is yung May and June natin na kung mababa pa rin po yung ulan natin na matatanggap, lalong-lalo na po dito sa western side, yung mga tinatawag po nating mga rain-fed farming. So yun po yung medyo kailangan po na magkaroon ng konting adjustment. How many weeks or months? So since ang Pag-asa po ay nag-update po ng weekly din na forecast natin, dun po natin makikita kung mataas ba yung probability or chances kung ilang millimeters of ulan ang posibleng darating para at least yung pong preparation natin or yung pagdi-decide kung paano or kailan natin i-delay yung ating pagtatanim or i-adjust. So meron po tayong tinatawag na weekly probability po ng ulan na posibleng makakapagpa enough dun sa requirement po ng inyong mga pananim. So dun po kayo makakapag-decide. So dun po sa tinatawag nating sub-seasonal to seasonal forecast na ibinibigay po ng Pag-asa. Kasi with this time na medyo malayo pa at more than a month or 6 weeks pa yung makikita natin yung possible ng pagdating ng tag-ulan. So better po na i-update natin ang ating mga impormasyon na base po dun sa ibinibigay na latest update ng Pag-asa. Kasama na po yung weekly at saka yung 10-day forecast na ibinibigay ng Pag-asa. So dun po tayo pwedeng dumipende dun sa pag-a-adjust ng ating cropping plans or cropping calendar. Thank you. Okay, maraming salamat Ma'am Ana for responding to that question. Ang sunod po nating tanong ay from MDRMO Kapatagan. So, si Sir Ismael Tubong Banwa. Ang tanong niya, do volcanoes or sea floor venting causes by El Nino? Wala tayong geophysical experts sa ngayon. Yeah. I think anyone can respond, no? Kung may mga idea na. Magaan na lang po siguro sila Dr. Mar Villaferte po. But for now, wala pa po kasing direktang pag-aaral tayong ginagawa dito. So siguro po sa mga susunod in the future, so maybe pwede po nating tingnan ito yung kasi syempre po kapag sa El Nino titingin tayo sa ocean atmosphere interaction whereas itong mga volcano ay dyan naman po underneath dyan sa ating kalupaan. So since yung ating global climate system ay kasama ang parte ng itong mga land masses na ito, yung oceans as well. So siguro may mga reactions or changes or exchanges po dito sa mga ito. So but for now, wala pa pong direktang pag-aaral sa mga. Si Doc Mar, baka po may maiaan, Sir Mar? I think wala lang si Doc Mar sa ating room, no? So, maraming salamat po, Ma'am Ana, for your response to that question. So, sunod na tanong po natin from IRTM, Ms. Lara Christine Castro. Ang tanong niya po, are we still doing cloud seeding? If so, meron po bang chances of rain? Kahit sa sobrang init ngayon, maraming salamat daw po. So, If there's somebody po from the DA, Bureau of Soils and Water Management, so we need to we seek your comments here. Opo. Since Pag-asa is not the mandated agency to conduct cloud seeding operations, so we are not in the position po or hindi po kami updated sa mga activities ng cloud seeding sa ngayon. Opo. But if someone from BSWM kung meron po, kindly help us. well, in the premise po siguro kung may chance ng ulan, mayroon naman pong chance ng ulan but sa piling lugar ng ating bansa. Like
ngayon may nabanggit kanina ng ating forecaster sa gawing southern part ng bansa ay mayroong mga pag-uulan sa ngayon dahil sa IPCC. But sa the rest ng bansa, mga isolated nga po yung mga dahil sa pamumuo ng thunderstorms. So maraming salamat po. So sunod nating tanong ay from PIA, Mr. Lyndon Plantilla. Ang tanong niya po, bakit malalakas ang ulan sa China at Dubai? Well, Sir Linton, actually, kasi nga, this is part of variability. Kahit naman tayo sa Pilipinas, may naranasan tayong fluctuation ng natin, normal or actual or normal climate natin. So sa atin, nakararanas din tayo ng medyo extreme na matataas na pag-ulan or sinasabing extreme na ulan. That is part of the fluctuation of or variability of our climate. So maybe hindi natin na pupusan itong China and Dubai, pero I think this is can be attributed sa mga ganong po. It's part of variability ng ating klima. So maraming salamat po. Yeah, tama po. Add ko rin. Tsaka, kung titingnan po natin yung sa Dubai, it's a 75-year flood. Ibig sabihin po, it happens during the past. Hindi po lang ngayon nangyari yun sa Dubai. So, meron po silang record na nangyari din yon 75 years ago. So, yun nga po yung nabanggit ni Sir Joey. It's part of natural variability. So, nagkakaroon lang po lang siya kung gaano katagal. So, in that case, sa Dubai, long-term variability po, 75-year return period yung nangyayari sa kanila. But it could happen to them. Balikan natin yung tanong kanina sa cloud seeding, ma'am. Merong response from Philippine Air Force kasi isa sila sa nagkakandak nito, sila yung tandem ng BSWM. Sabi ng ating kasamahan sa 780 WG, sabi niya their group can perform cloud seeding. But at this time, na very dry daw ang atmosphere nga dahil sa kalagayan ng ating klima ngayon, it is very remote to have seedable clouds. So, yan po ang kanyang sinabi. So, next na po tayo sa ating tanong. Tuloy tayo. From Miss Maria Luisa Capili from sa ating Facebook, nanonood. Sa forecast ng El Nino, El Nino is already weakening. So, umina nga po. Until the month of May, which is already at ENSO neutral. But, it shows that El Nino forecast at Visayas regions are all at drought condition. So, ang tanong niya, my inquiry is what triggers that all Visayas areas forecasted drought on the month of May. Yan po yung tinatawag na lag effect ng El Nino. So, kung titingnan po natin, yung strong El Nino po nangyari ay December, January, February season. But yung effect po ng strong El Nino during December, January, February na pinakamainit ang temperatura ng dagat Pasipiko during that time. Ngayon pa lang po nararanasan natin yung strong impact ng El Nino, ng strong El Nino na yon. So ngayon pong March, April. So meaning meron pong mga 1 to 3 months lag effect po yung El Nino. So meaning kung magtatapos po possible ng March, April, May ang El Nino. So yun po yung lag effect na nakikita nating epekto dun sa El Nino. Diyan po sa may Visayas region. So that is why we forecasted still significant dry spell or yung below normal rainfall condition pa rin po diyan sa Visayas. And pinaparating din po natin sa ating mga users ng ating climate forecast or information. So nandito rin po tayo dun sa tinatawag na predictability barrier. Ngayon po ay February, March, April. In transition po yung tinatawag nating pag-init o paglamig ng temperatura ng dagat. So ibig sabihin, mas lumiliit po yung temperature gradient ng mainit at malamig na parte ng ating karagatan and how it could react dun sa ating atmosphere para magkaroon ito ng epekto sa ating klima. So that is why yung ating mga models din po, hindi po masyadong makapture yung tinatawag na ganong variability po ng ulan. So that is why yung tinatawag po nating spring predictability barrier sa ating mga models, yun po yung ginagamit natin ngayon, February, March, April season,
para ma-predict natin yung March, April, or April, May, June, or May, June, July na forecast. So there is still uncertainty on it. So kanina po nakita natin, forecast mostly ay near normal rainfall condition in terms of percent normal. But the probability, meron po nagsasabi na above normal and then may mga areas po na nagsasabi na below normal. So doon po natin makikita how uncertain or how less skillful yung forecast natin. So yun po yung pinaparating din natin sa mga kababayan natin. But sinasabi natin historically, may lag effect po ang El Nino. Thank you. Okay, maraming salamat po Ma'am Ana for your response. At sunod nating tanong po, mayroon pa po bang additional na ano dito? Ma'am Telma, meron daw. Oh, okay. Let's move to the next question. From Sir Alan Diasis na nag-tweet from sa Facebook po natin ito nakuha, no? So, ang tanong niya, Sir, hanggang kailan yung projection nyo sa pagtatapos ng El Nino at kailan magsisimula umulan o yung La Nina daw kailan para may basehan kami sa paghanda sa pagtatanim. Parang nasagot na ito, no? Parang similar to kanina sa katanungan from I think from representative from isa siyang farmer kung kailan daw sila sa cropping calendar nila. So similar po siya. So next natin na tanong ay from Mr. Julius Cayabyab from YouTube. Ang tanong niya, pwede po ba na ang Philippine monitoring domain ay lawakan pa ang monitoring coverage lalo na sa western part which is the West Philippine Sea at yung sa South China Sea daw. So maraming salamat. So suggestion niya po. So I think from WD sila ang although naman ito, overall pag-asa. So anyone can comment po? Well, sa po nito, sa itong Philippine Monitoring Domain, hindi naman siya talagang limited sa ganyan. Even itong binigay nating parang boundary, no? Hindi naman naglilimit ang pag-asa sa monitoring. Ito lang yung mga boundary na parang basis natin na nag-i-issue tayo ng product. But sa loob ng pag-asa po, nagmo-monitor kami kahit labas pa dyan. Pero ang lang natin ay sa aming palagay, itong mga boundaries na ito yung may kaakibat na mga produkto na aming binibigay or guidance sa public. So, pwede po naman po siyang baguhin. I think sa WD kung may comment. Weather revision. Na yata. So, Andyan po si Sir Benison. Hello po. May comment ka, Benny, with this suggestion? Bali so far naman po yung kunwari po pagdating sa mga bagyo, meron pa rin naman tayong nilalabas sa mga bulletins kahit nasa labas na ng PAR yung bagyo, knowing po na kapag meron pa rin tayong mga wind signals dito sa may parts po ng Kalayaan Islands or dito sa may Batanes. So, hindi naman po necessarily na kapag dahil limited lang yung ating area of responsibility is hindi na tayo magmo-monitor. So, meron din tayong tinatawag po na tropical cyclone, TC domain, tapos meron tayong TCI domain na mas malawak naman po. So, nakocover naman niya yung mga area sa may malapit sa Guam, tapos meron din po dito sa may China, sa may mainland, and then as far out dun sa may West Philippines. Salamat, Benny. I think add ko rin dyan. Ang concern niya is about doon sa South China Sea o sa West Philippine Sea. I think kasi napag-aralan din po ng ating mga kasamahan sa pag-asa kung sino man po ang bumubuo ng technical working group na ito ay dahil ang concern po natin ay bagyo, lalo na atin yan kinreate dahil sa bagyo, ay para nga ma-warn yung public in advance. So ang kasi natin sa West Philippine Sea, most of the time ang bagyo ay palayo naman na po sa dyan at mas konti yung mga bagyo na mangyayari na dyan nabubuo una. Galing talaga sa eastern side yung bagyo. So that's why mapapansin niyo yung eastern side natin mas malawak yung ating domain compared dito sa West Philippine Sea kasi ang bagyo usually
ay sa climatological ano natin o sa historical data ay palayo na ng ating bansa yung mga bagyo na nabubuo dyan sa ating sa western side ng bansa. So, next question po ay from YouTube, no? Si Mi Puturo. Ano daw po yung rule curve? No? Tanong ito sa ating HMD, ating dam updates, I think. Doon to nakita kanina. Sir Jason? Good afternoon po. Yung rule curve po ay estimation lang po ng water level ng isang dam para ma-meet niya yung normal condition. Ano, maski hindi po siya nasa rule curve, ito po yung ideal water level ng dam at a given date. Yun po. Kumbaga, Sir Jason, ito yung normal ng level. I mean, ito yung nangyayari in the past. Parang ganun po ba? Ito po yung water level na ideal for a certain day na Okay. para hindi siya ma-meet niya yung low water level at saka hindi mag-normal. Yun po. Okay. Base po yan sa pangangailangan ng mga nakaraan, no? Yung allocation sa mga nakaraan, di ba po? Base po sa ano po, mga dam operators po yun. Opo. So, okay, maraming salamat po. So, sunod natin na tanong ay from the... Ay, wala na, no? So, kung... Ayan, may additional sagot si Mama Oyi, no? Ma'am Rosalie Pagulayan. Yung elevation na po yung down ng dam that is ideal for the dam to perform its intended function. Yun na nga yun. So, base sa pangangailangan, tulad nung atin, no, sa yung mga water utilities tayo, yung pangangailangan ng public, na-incorporate na po doon. So, parang ganun po yung sinasabi. Okay. So, that I think wala na tayo natatanggap na tanong. Kung meron pa pong additional na tanong, pwede po mag-raise ng Meron sa hands. chat. Okay. Sa chat ay ito from Kelvin, no? How can NDRMO engage with the local communities to raise awareness about climate change impacts and promote sustainable practices? Yun po yung tanong. Anyone can answer po? How can MDR engage with the local community? Opo. So I think yung mga local DRR po natin ay meron naman po silang mga tinatawag na mga IEC activities. So kung gusto niyo po na inais po na itap niyo po yung pag-asa, so mag-letter lang po kayo sa pag-asa kung kinakailangan niyo po ng tulong about dun sa mga ginagawa niyong awareness campaign dyan po sa inyong mga local communities. Pag-asa could be of help dyan po sa mga activities ng mga MDRRMO. And usually po, lalo na kapag meron po tayong Typhoon and Flood Awareness Week na ipinagdiriwang po natin during the months of June, I think. So, yan din po ay pwedeng ikampanya natin yung Typhoon and Flood Awareness Week po na itinalaga po by virtue of President Executive Order po, I think. So, yun yung time din natin na makipag-engage tayo doon sa mga local communities and at the same time kasama ang pag-asa on awareness campaign. So, actually, hindi lang awareness campaign, hindi lang information and education campaign, kundi behavioral change campaign na kung paano po natin babaguhin kung ano yung mga nakasanayan na natin or ano yung mga dati nating paniniwala na with the advent of climate change or ito pong increasing climate extremes, so kailangan po ay mag-adjust na rin po tayo nung ating mga behavior or yung mga ginagawa or yung ano yung mga corresponding response or action given po itong increasing extremes due to climate change and climate variability. Ayun po. Yun ang sagot natin. Okay, maraming salamat po, Ma'am Ana. So, sunod nating tanong, mayroon pa pala tayo nasagap na o nakuhang tanong, no? Nakolektang tanong sa ating social media. So, question po about doon sa bear months natin. Since there is a possibility of La Nina,
condition po this third or fourth quarter ng taon, what weather systems could yield to above normal rainfall? Is this primarily due to more landfalling TCs, or we can expect heavier rainfall from other systems of bare months po? This is from Makati DRMO po, Mr. Ian Espanto. Both po siya, para depende rin po dun sa area. So may mga usually kapag mga landfalling tropical cyclones, mostly dyan po sa may southern Luzon, Visayas and Mindanao during bare months po kasi. So meaning malaki po yung possible contribution ng mga landfalling tropical cyclone or usually po kasi kapag La Nina, yung tropical cyclone genesis or yung tropical cyclone development ay posibleng nadidevelop po malapit na dito sa kalupaan sa atin. Dito po sa malapit sa eastern, dito sa Pacific natin. So kasi yan po yung mas mainit ang temperatura ng dagat kapag merong La Nina. Therefore, possible po napaka-susceptible siya sa tropical cyclone development kahit napakalapit na. Kung hindi man po siya maging ganap na bagyo, kung low pressure area or intertropical convergence zone, so other weather systems, yan po yung posibleng makapagpaulan, even yung shear line. Pagdating po ng Burman, sakali ding dumating po ang La Nina. Okay, maraming salamat po, Ma'am Ana. So, mayroon tayong nag-raise na hand sa Zoom. I think Sir Lyndon Plantilla nag-raise ng hand. Sir, sige po, maka-unmute. Pwede na po kayo mag-unmute. Salamat sir. Ma'am Ana, yung po bang pag sinabing para ba meron tayong bakasyon sa init ba? Pagdating ng Mayo tsaka June? May bakasyon ba tayo sa mainit na temperatura? Tsaka ba, ano ba yung mas mainit o medyo maulan na? Tapos, ano ba yung sinasabing mga signal o senyales ng weak at moderate na La Nina? Ilan po. Thank you. Opo, siguro Sir Lindon, yung sinasabi niyo po yung monsoon break, yung mayroong konting bakasyon pagdating ng ulan na kung saan maaari pong nagkaroon na ng ulan, tag-ulan na-declare ni Pag-asa dahil na-satisfy na yung established criteria pag onset ng ulan. Pero may possible po na nagbabakasyon or tumitigil yung ulan in the, at least at most more than 2 weeks po. So possible po yung mga tinatawag na ganung monsoon break na kung saan posibleng na-satisfy yung established criteria ng Pag-asa and then nandyan na naman po yung tinatawag na bakasyon or monsoon break sa habagat. So possible po yun. And then doon sa sinasabi nyo naman pong weak moderate La Nina, kapag weak La Nina, yung pong paglamig ng temperatura ng dagat doon sa di pangkaraniwan or doon sa normal, from their normal, ay from minus 0.5 to minus 0.9. Yun po yung weak La Nina. Ngayon, kapag minus 0.1 to minus 1.5, 1.4, so yun po yung tinatawag nating moderate La Nina. And then, pag mas mataas na po, minus 1.5 pataas, yun na po yung strong La Nina. So yun po yung pagkakategorize natin ng weak, moderate, at strong La Nina. So for now, ang nakikita natin, it's somewhat weak to moderate. Posible po may mga models na nagsasabi at least yung confidence natin at least from weak to moderate kung sakaling magkaroon po itong La Nina development. Yun po. Thank you. Maraming salamat po, Ma'am Ana. Mayroon tayong sa sunod na tanong no, from from Almira Godoy, no, ang number 50 natin ng may ulan na po last night sa Mainos Sagaray. Nag-cloud seeding na po ba tayo to increase the level of water in Angat? Yun nga, mayroon tayong ulan kahapon na naranasan. I think wala tayong member from the BSWM, no? Kung wala tayong info kung may mga cloud seeding activities sila, bro. Maybe from the Philippine Air Force po, kung naandyan po kasi partner po kapag may cloud seeding operation with the Philippine Air Force. So maybe we'd love to hear from Air Force, sir.
Okay. Wala tayong mabibigay na ano dito, no, for ano. But kahapon po may weather system kasi tayo, no, so easterlies. It's like partly it's attributed to that, no, in terms of naranasan kahapon, no. So may may CB, I think, yung medyo thick clouds na naranasan, no, sa gawing I think part din ng Metro Manila na nakaranas ng mga konting pag-ulan. So we have Sir Alfredo na Antonio, no, nag-raise ng hands. Sir? Yeah, we were not able to conduct cloud seeding kahapon, but it's a natural phenomenon na tuwing hapon talaga after heat, magka-clouds talaga. Yeah. Thank you, sir. Okay. Susunod nating tanong ay from PIA, no? Sir Joey Dalumpines. Sir? Anong tanong niya ay noticeably daw lahat ng mga dams ay bumababa ang level. So kanina sa present ni Sir Jason na dahil sa tagtuyot, gaano ang epekto ng sunog sa Metro Manila sa water level ng mga dams? Yeah, kasi nga diba pag may sunog kailangan ng tubig, no? Kay Miss Oyi po dun sa first question. Miss Oyi, andyan ka po? Anybody from HMD? Hello. Yung sa epekto po ng sunog, wala po kaming pag-aaral na nakaka-apekto siya sa pagbaba ng level ng mga dams. Yung sa tanong na to. Normal po tuwing summer season talagang bumababa ang level ng mga dams dahil sa walang inaasahang mga pag-ulan. Yun po yung first question. Okay, maraming salamat po, Sir Jason. So sa sunod nating tanong ay from BSP, no, Sir John Leif Giruela. Hi there. I'm John Leif from BSP. No, I'm a member of TWG on Sustainable Finance. I'm interested to ask if there's some truth on saying that there is a changing weather pattern through the years. Hence, some places that did not experience extreme weather events in the past are now experiencing in these days. Yes po. The answer is yes. So, meron pong increasing changes in weather pattern. So, meaning, nagbabago din po yung normal natin. So, there is always been a changes in the variability and frequency of extreme weather events. So, that is due to natural and man-made na rin po. So, ibig sabihin, with the increasing temperature as a result of global warming na posible ding maka-apekto yung sa climate change from both natural and man-made. So, talaga pong may past na nangyayari na itong changes in weather pattern through the years. And there are areas na rin po na, kumbaga, kung nagbabago po yung mean and variability ng ating climate, nagbabago ang normal. Therefore, yung dalawang dulo ng curve natin, yung extreme na warmer or extreme na colder, or extreme na wetter or extreme na drier, nagbabago din po yon. So, ibig sabihin, both extreme events natin ay posible pong mangyari or magbago with the changes in the mean and variability of our climate. So, talaga pong na-experience na natin yon due to natural climate variability and due to climate change, either both from man-made and natural. Yan po. Maraming salamat po, Ma'am Ana, for responding to that question. Ang sunod po nating tanong ay from Sir Rico Guangpo. No? Ang tanong niya, dahil sa sobrang init at walang ulan, may impact ba ito sa faults? So wala tayo. Okay. Wala tayong expert from PBOX, no? So siguro po talaga kailangan na namin makipag-partner sa DOST PBOX sa research and development, yung kaugnayan po nitong mga faults, volcanoes, with ongoing weather, ano po. So, siguro po ilalagay natin yan sa mga R&D activities natin, future R&D activities ng DOST Pag-asa together with DOST PBOX. Sige po. Thank you. ayun, maraming salamat po, Ma'am Ana. So, at yung next na tanong ay from MDRMO Dingalan, Sir Kelvin Pacon. Ang tanong niya, I think ito na yung kanina, no? So, yun.
jump na tayo sa other next Opo. question. Opo. At etong question 19, opo, isingit lang din po natin. So yung Climate Change Commission po at DILG, nagko-conduct po yan lagi na regularly dun sa program nila ng mga IECs and trainings on climate change. So yung pag-asa po ay natatap siya as resource person or technical resource person po dun sa mga IEC activities ng CCC and DILG. So meaning at the local community or dun sa mga LGUs po, since ito ay in partnership with DILG, so meron po tayo ang DILG na malaking programa on IEC activities. So this is where you can raise awareness ng ating local communities about climate change and sustainable practices. Thank you po. May nag-raise pa sila ng hand si ano sir. Oh, yes, may time pa naman po tayo. So I think baka entertain pa natin si Sir Darren at Sir Espanyo from Makati DRRM. Yes, sir. You can unmute na po. Sir Espanyo? Ay, hello po. Yes po, Magandang umaga okay. po. Okay. Ma'am, tanong ko lang din po kasi may kasamahan din po tayo sa Cagayan. So, nagkaroon po kasi kami ng usapan noong nakaraan, nagre-report po siya na may malawak pong nangyaring grass fire doon po sa area of responsibility nila. Ang tanong ko lang po is actually, hindi lang po sa Cagayan din, may nakita rin po akong reports sa Camarines province na may grass fire din. Ang tanong ko lang po is may ginagawa na po ba yung pag-asa na parang local fire weather index po natin? Kasi parang ang alam ko po sa US meron po sila eh. Meron na po rin kaya tayo, ma'am? Ayan, good question, Sir Darren. So, thank you po. So, meron pong ongoing project ang DENR, kung nandito po yung kasama natin, DENR or Forest Management Bureau dun sa pagkakama or mag-establish ng fire danger rating system. At ngayon po ay ongoing po yung MOA signing with so nire-review pa po ng ating mga legal ng tatlong agency ng DILG Bureau of Fire Protection, ng DENR Forest Management Bureau at ng DOST Pag-asa yung pong possible na MOA in which yung fire weather index based po could serve as input dun sa fire danger rating system na dinidevelop po ng Forest Management Bureau as part of their project po, yung ongoing. So may mga ongoing talks po. But historically, meron po tayong mga initial study o mga results po nung tinatawag na fire weather index at ano yung possible po na temperature, ano yung relative humidity, ano yung ulan, ano yung hangin ng possible for fire formation based on weather variables. So meron po tayong mga initial results no na sa mga peeling study areas po. So ito po yung magiging kumbaga yung kaya nagkaroon po tayo ng na magkakaroon tayo ng MOA with them para po ma-materialize natin na pagpo-provide ng pag-asa ng fire weather index base as input to the establishment of fire danger rating system. So yung FDRS po kasi mas malaking sistema yon na kung saan hindi lang po yung pagpipredict nung fire at nung fire behavior ang possible, kung kailan possible magsisimula, kundi paano din po isusuppress yung fire. Kaya kasama po doon ang Bureau of Fire Protection. So may ongoing pong pag-aaral at saka MOA po na nire-review sa ngayon. Thank you. Okay, maraming salamat po, Ma'am Ana. So I think ito na ating mga tanong no, na nakalap sa ating pero kung mayroon pa pong gusto magtanong, mayroon pa naman po tayong time. So merong sa chat, I think merong nag-chat, no? From PSMA, A.O. Cortez, so with the fast-changing weather patterns of rainfall, don't you think that the normal rainfall that we are presently using, which is based on the 30-year data set, which is in 1991 to 2020, no, is not longer that reliable daw po. So, mamana, I think ni-refer niya yung normal natin na ginagamit. So,
Sir, this is still reliable po because since according to the WMO, we could update yung ating normal or 30-year average every 5 years based po dun sa World Meteorological Organization standard, and we follow that standard. So meaning after 2025 sa 2026 magkakaroon po ulit tayo ng bagong sets of normal. And this is still reliable since 1991 and 2020 is the latest 30-year data that we could have, in which almost all the variabilities ng ating weather could capture. So na-capture na yung lahat ng mga variability from 1991 to 2020. So that is why this is very reliable po. Thank you. Maraming salamat po, Ma'am Ana. So I think that concludes our open forum. Meron pa bang additional? So paano daw po na-access ang historical rainfall data over a certain area? So I think ano natin yung website ng Pag-asa. So mayroon po tayong sa website po ng Pag-asa, mayroon po kayong makikita doon na Google Form. So kung nagre-request po kayo ng data doon sa climate tab, climate data. So ipakita natin, no? Share natin yung screen, no? Nag-share na? So ito po yung ito yung landing page po nun. So punta po kayo sa climate. Andito nakikita niyo po ba? So, sa climate, tapos climate data. Tapos may makikita po kayo dyan ng mga form. So mag-fill up lang po kayo. Mga form po ito, Google Form. Yan. Kung kailangan niyo po for academic, for anything na ano po, ano lang po yan. I-send nyo lang po yan. Buktan natin itong isa. Yan. So yan po yung weather certification or pwede ring data, no? So form na po siya. Online na po ang pag-request. So okay. So meron na po tayong yan na po ang ating mga katanungan at nasagot naman po siguro. So may mga additional tanong pa po ba? Okay, so sa mga nagtatanong po ng mga presentation, copy nitong ating presentations at yung certificate of attendance niyo po. So maaari niyo pong fill upan itong ating evaluation form para po mahingi o makuha ang inyong mga feedback sa session natin sa ngayon. So useful po ba ito para sa inyo at ano pa ang ating pwedeng i-improve, no? Pagdating sa pag-deliver nitong ating climate forum. So maaari pong puntahan or i-scan po using this QR code para po at after nyo po yan ma-fill upan ang form na yan ay automatically makaka-receive po kayo ng certificate of attendance at yung link po ng kung saan nyo ma-access yung mga presentation materials. So picturean nyo po at or scan nyo na using your mobile phones. Ends the open forum session, no? So I think I will return the floor to Jeren. Maraming salamat. So maraming salamat po sa inyong mga questions. Napaka-fruitful po ng ating Q&A portion, no? So I hope nasagot po ng ating mga Pag-asa climatologists and specialists ang inyong pong mga katanungan. Okay, so to give us the closing remarks and to formally end our program, let us all welcome Ms. Annalisa S. Solis, the Officer in Charge of the Climatology and Agro-Meteorology Division. Ana? Yes, good morning, Jerem. So, good morning po ulit, everyone, dear partners po and kapwa ko lingkod bayan, both from the national and local government units. So,
And unang-una po din, thank you very much po sa ICT team ng DOST Pag-asa. So pa-virtual clap po naman sa ating ICT team dahil usually po palagi po namin nakakalimutan pasalamatan online ang aming ICT team. So maraming salamat po, and that is why laging available sa Facebook Live at sa YouTube channel po ng DOST Pag-asa itong Climate Forum na ito. So, another successful conduct ng Climate Forum is about to close natin today. So, ito po ay dahil sa inyong syempre patuloy na pagtangkilik at pagsubaybay po dun sa updates from the OST Pag-asa. So, with more than 170 participants po, I think nakita natin who were present in this forum via Zoom. So, yung combined audience pa rin natin from Facebook, YouTube channel natin. So, it is indeed a testimony of how important, relevant ang mga impormasyon at updates po ng ibinibigay ng DOST Pag-asa, and we are very grateful on that po. So jump back ang question and answer natin, portion natin kanina. So maraming salamat po sa inyong pag-participate. And we are honored and grateful po sa inyong walang sawang pag-update ng mga products and services from DOST Pag-asa. And also good to mention po with this ongoing warmer and drier season o mainit na tag-init as what Pag-asa have pronounced as early as January. So this information we provided such as yung heat index, yung discomfort level ng tao, which have reached around 48 po, yung damang init natin, as well as yung maximum daytime temperature natin, which reached yung forecasted temperature extreme natin ngayong Abril, lalo na po yan sa Northern Luzon and Central Luzon, which is very significant that we've reached a temperature of 40 degrees dyan po sa May Isabela and Tarlac. And dito rin po, south of Metro Manila, sa Naiya, so it beats its highest April maximum temperature recorded in April 1948. So napakainit po na dati 37.8 yung pinakamainit na temperature recorded sa Naiya. That was in 1948. Pero ngayon po ay nakapagtala tayo last April 18 ng 38.2. So very extreme po itong nangyayaring init natin dyan po south of Metro Manila. And based from the update shown today in this forum, so El Nino continues to weaken while increasing probability of La Nina is increasing. So the challenge to Pag-asa at ganun din to our stakeholders, syempre tulong-tulong po tayo, is the timing of our actions. Yung bang kailan tayo in transition from El Nino response to La Nina preparedness. So with such very short transition from El Nino to Enso neutral to La Nina, so the lead time for us to be ready for such impact is also decreasing. So kailangan po talaga yung exact timing yung ating response and preparedness plan dito. So timing and coordinated strategies are very important po. Kaya that is why lagi po kami nagbibigay ng update sa inyo. As our government calls for convergence of effort, especially in tackling El Nino and this ongoing La Nina, so asahan po ninyo na we keep on monitoring this ongoing El Nino and developing La Nina and their impacts to our climate pattern, and maihatid natin to sa iba't ibang national government and concerned agencies na bumubuo po din po, especially nung itinalaga nating Task Force El Nino by virtue of Executive Order number 53, and of course for our partners and the general public. So rest assured po that DOST Pag-asa will be more proactive and we will update this information whenever necessary. So muli po ay magkita-kita po tayong muli sa 172nd Climate Forum, tentatively scheduled on May 2022, and huwag niyo po din kakalimutang bisitahin ang website ng Pag-asa, .dost.gov.ph, yung ating FB X account, meron po ba tayo, at yung YouTube channel. So muli po magkita-kita rin po tayo, and call lang po or kontakin nyo lang po ang Pag-asa at bisitahin ang website para malaman nyo po yung mga latest updates. So kailangan po ay mas inform po tayo as updated yung impormasyon na naririnig at nababasa natin. So yun lang po at maraming salamat. Good afternoon. Happy lunch na po. Thank you. That concludes our event. So maraming salamat po sa lahat ng nanood at nag-participate sa ating 171st Climate Forum. So ito po, reminder ulit,
please don't forget to answer ito pong ating evaluation forms para po magkaroon kayo ng copy ng mga presentations as well as yung inyo pong certificate of attendance. Muli, maraming salamat po and sa inyong walang sawang pagsubaybay sa ating monthly climate forum. Have a good day po. Thank you. Happy birthday po, Ma'am Remy. Yes. Happy birthday, Ma'am Remy. Yung pong mga uploaded presentations po pala, i-update po once makuha na namin yung soft copy ng presentations from our resource person. So, antabayanan nyo lang po yung link na binigay sa inyo. I-refresh nyo lang po para makuha ninyo yung presentations. Thank you po. Para po dun sa mga hindi nakakapag-access ng QR code, pwede nyo pong i-type sa inyong browser ito pong link na nakalagay sa baba ng QR code. So, bit.ly/171st CF survey. So, yun po. Just in case na hindi nyo po ma-access yung QR code.
Recording stopped.